Pagbangon ng Supremo. Kabanata 1 hanggang Kabanata 10. Kabanata 1. Dab. Naririnig ang mga hakbang ng ilang dosenang lalaki na tumatakbo sa koridor. Isang batang matipunong opisyal ng militar ang tumatakbo sa unahan, sinusundan ng dosenang sundalo na nakasuot ng uniforme, armado at handa sa labanan. Dali, kailangan nating mahuli siya bago pa huli ang lahat, utos ng batang opisyal sa kanyang mga tauhan ng may pag-aalala. Matapos silang magpaliko, nakakita sila ng isang koridor na may malaking silid sa kabilang bahagi. Lahat ay nagmamadali, at mabilis na binuksan ng batang opisyal ang malaking pinto at pumasok sa loob. Halos mapasok sila sa kanilang nakita. Amoy dugo ang pumuno sa kanilang ilong, at ang silid ay puno ng mga bangkay ng dosenang armado. Sa isang sulyap, nakilala nila ang mga ito bilang isang pribadong grupo. Ang mga sundalo na pumasok ay mga espesyal na puwersa ng USA at nakita nila ang maraming madyugo at nakakatakot na eksena. Maging sila ay nakalikha na ng maraming madugong larawan. Ngunit ang kanilang nakita ay nagbigay pa nga ng lamig sa kanilang mga balahibo. Bawat bangkay ay may mukha na puno ng takot at paghihirap, at walang isang tao ang walang nakalawit na buto. Oo, nakalawit na mga buto. Bawat isa sa kanila ay may kahit isang buto na nakalawit mula sa kanilang katawan, at ang ilan ay may malalim na nakatusok na piraso ng buto sa kanilang mga mata, lalamunan, puso, at iba pang mahahalagang bahagi. Ang mga piraso ng buto ay galing sa kanilang mga braso at mga tadyang ng kanilang mga kasamahan, na maliwanag na makikita sa mga nakalawit na braso at binti ng ilang bangkay. Sa gitna ng mga bangkay na nakakalat sa sahig, may isang binata na mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 20s o maagang 30s, nakatayo na nakalabas ang itaas na bahagi ng katawan. May dugo sa buong katawan at mukha niya. May mga sugat mula sa baril at mga peklat mula sa blade sa kanyang mga well-defined na kalamnan. Ang kanyang itim na buhok ay basa sa dugo. Ang kanyang mga palad ay may kasamang kakaibang mga kuko. Ang mga kuko na ito ay may matalim na mga kuko na kahawig ng sa isang mabangis na hayop, gawa sa metal, at bawat kuko ay nakahiwalay na nakakabit sa isang maliit na disc-like na bagay sa likod ng kanyang palad, gamit ang mga maliit na metal joints, at may isang uri ng string na dumadaan dito. Kung hindi alam ng isang tao, akala niya ay isang normal na metal na string ngunit ito ay isang graphene string, ang pinakatalim at pinakamatibay na bagay sa mundo. Nang tignan ng eksena, huminto ang opisyal ng militar at nanatiling nakatitig sa dagwang anyo. Matapos ka na, Kapitan Richard. Matagal na akong naghihintay, sabi ng dagwang anyo habang nakatingin sa bintana kung saan makikita ang malawak na dagat. Naghihintay ka ba sa akin? Sagot ng batang lalaki na matipuno, na may medyo nagtatakang tono. Oo, naghihintay ako sa iyo. Gusto kong ikaw ang maging saksi sa aking huling obra maestra para hindi mo na kailangang magdose pa, sagot ng dagwang anyo. Sumuko ka na, Sam. Hindi ka na makakatakas pa. Bakit mo pinapahirapan ang sarili? Sumama ka na lang sa akin sa Pentagon at maaari kang mabuhay ng mapayapa. Alam kong galit ka, ngunit ang iyong paghihiganti ay magpapalabo sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Buwahaha. Akala mo ba napakadali, Kapitan? Alam mo ba kung sino ang mga salarin? Ang tagapagmana ng Rothschild clan, ang tagapagmana ng MacGregor clan, ang prinsipe ng Morocco, ang tagapagmana ng Samarite family, ang tagapagmana ng Hestia House. Kumpiyansa ka ba na makuha ko ang kanilang mga ulo? Sagot ni Sam habang tumatawa. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagulat si Richard. Alam niya na may kinalaman ang insidente sa mga pamilyang ito, ngunit hindi niya alam na ito ay may kaugnayan sa mga direktang tagapagmana ng mga pamilyang ito. Nawala siya sa salita. Bago pa man siya makasagot, nagpatuloy si Sam. Richard, alam mo ba kung gaano ko kamahal siya? Ang nag-iisang babae na nagmalasakit sa akin. Ang nag-iisang taong hindi tinignan ang estado ko bilang isang ulila. Pero ngayon, nag-suicide siya dahil sa inggit at pagnanasa ng mga mayayamang bastardo na ito. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko kapag naaalala ko, habang nagtatrabaho ako ng husto upang iligtas ang mundong ito mula sa global warming na nilikha nila ng walang pakialam, ang nag-iisang mahalaga sa akin ay ginahasa ng marahas ng tuloy-tuloy sa loob ng 20 araw at pinahirapan hanggang sa nag-suicide siya. Dahil lang sa inggit ng mga mayayamang bastardo na ang mga ama nila ay ikinumpara ako sa kanila dahil pareho kaming edad. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Kamuhian ko ang sarili ko. Kamuhian ko ang lahat ng titulo na nakuha ko bilang isang scientist, engineer, music hero, pintor, doktor, super soldier, hacker, inventor, tagagawa ng armas. Sa edad na 25, naging maraming bagay ako, pero alam mo ba kung ano talaga ang gusto kong maging? Ang pinakamagaling na kaibigan, ang pinakamahusay na kapatid na maaaring maging isang lalaki.
Pero ang nagawa ko lang ay isang taong may sirang puso at puno ng bagyong galit. Huwag kang makialam kung hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko, malamig na sabi ni Sam. Punong-puno ng kalungkutan at galit ang kanyang boses. Tumingin si Richard kay Sam nang hindi alam ang sasabihin. Alam niya ng malinaw kung ano ang kinakatawan ng lalaking nasa harap niya. Ang dagwang anyo na nasa harap niya ay kumakatawan sa sukdulan ng henyo, ang pinakamalaking henyo na kailanman ipinanganak sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang ulila sa mga lansangan ng India na naging isang nilalang na nakatingin ng may paghamak at pang-iinsulto sa mundo. Siya ay isang inventor, doktor, taga-disenyo, pintor, music hero, at iba pa. Nakuha niya ang bawat kaalaman na maaring ma-access. Hindi siya isang jack of all trades kundi isang master of all trades. At kung hindi pa ito sapat, isa rin siyang super soldier na kayang labanan ang isang buong batalyon ng armado ng mag-isa. Walang nakakaalam kung paano niya nagawa ang lahat ng ito, pero nagawa niya. Tumingin si Richard sa kanya at sa wakas ay binuksan niya ang kanyang bibig. Hindi ko masasabi na naiintindihan ko ang iyong sakit. Pero ang naiintindihan ko ay ang iyong buhay ay masyadong maikli para maipakita ang lahat ng kakayahan mo sa mundo. Hindi pa nakikita ng mundo ang iyong buong galing. Ikaw ang pinakamalaking tagalikha sa mundo, Sam. Pero sa palagay ko, hindi mo pa naabot ang iyong limitasyon. Dadalhin kita mula dito sa puwersa kung kinakailangan, upang pigilan kang mapunta sa isang dead end. Alam nating pareho na kung gagawin mo ang iyong paghihiganti, huhulihin ka hanggang sa dulo ng mundo. Pakiusap, sumama ka sa akin, Sam. Salamat, Richard, pero hindi pa ako makakabalik ngayon. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga bastardo na pinilit si Stella na mag-suicide, sabi ni Sam habang biglang kumilos at pinindot ang isang button sa harap ng isang computer sa silid. Mabilis na pumaligid ang lahat sa kanya. Ipinakita ng mga monitor sa silid ang iba't ibang lokasyon ng mga mansyon, pabrika, opisina, at iba pa, at nang tiningnan ni Richard ang mga ito, napalunok siya ng may di makapaniwalang ekspresyon. Biglang, ang bawat gusali sa screen ay tinamaan ng isang tila dambuhalang kawayan, na ganap na nawasak. Lahat sa silid ay nagulat. Ang pinakamalaking kumpanya sa buong mundo at ang mga lihim na pinuno ng buong mundo ay nawasak ng ganito lang. Hahaha, nagsimulang tumawa si Sam ng baliw. Sa wakas, naibalik ko na ang hustisya kay Stella. May libo-libong tao na kasabay ko sa. Bambam biglang tumunog ang dalawang putok at pinutol ang kanyang salita. Dalawang buta sa bala ang nabuo sa kanyang sira ng katawan. Gamulong si Richard mula sa pagkabigla at niyakap ang bangkay ni Sam na bumabagsak. Samantala, lahat ay nakatutok ang baril sa taong pumutok. Isa siyang tauhan ng kumpanya, ngunit huli na nang pigilan niya ang nasirang gawain. Tumingin si Richard sa kanyang kaibigan na may walang hanggang pagsisisi sa mata. Huwag kang mag-alala, kaibigan ko. Naipamuhay ko na ang aking buhay ng buong buo. Sana, bilang isang halimbawa, mapigilan ng mga mayayamang bastardo ang kanilang pagkamakasarili at mag-ingat na, sabi ni Sam. Sigurado akong gagawin nila, sagot ni Richard ng may katiyakan. Richard, bilang aking nag-iisang kaibigan, iiwan ko ang lab na ito bilang isang pamamaalam sa iyo. Ito ang kay ng Diyos na ginamit ko kanina. Pakiingat-ingatan mo ito at tiyakin mong magiging maayos ang kilos ng bawat gobyerno mula ngayon, sabi ni Sam. Gawin mong tagapag-alaga ka ng mundong pinangarap ni Stella. Gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Sam, tugon ni Richard. Bago mamatay, sa palagay ko ay kailangang palitan ko ang aking titulo mula sa pinakamalaking tagalikha tungo sa pinakamalaking maninira, dahil nawasak ko ang kalahati ng kapangyarihan ng mundo sa isang pindot lang, sabi ni Sam na may ngiti. Hindi, Sam. Hindi mo kailangang magbago dahil ikaw ang magiging pinakamalaking tagalikha at ang pinakamalaking maninira ng mundong ito. Walang sinumang mundo ang makakalaban o makakahas na hominin ang pahayag na iyon, sabi ni Richard na may ngiti. Haha, totoo nga. Paul, kaibigan, sabi ni Sam habang ipinikit ang kanyang mga mata. Paul, Sam, sabi ni Richard na may luha sa mata. Sa oras na iyon, lahat ng sundalo sa silid ay nakatutok sa kisame at bumaril ng 3 putok bilang paggalang. Alam nila kung gaano kalaki ang naiambag ng lalaking ito sa mundo. Nilikha niya ang mga kababalaghan upang matulungan ang sangkatauhan na mabuhay ng mas matagal sa pamamagitan ng pagtanggal sa banta ng global warming. Nagbigay siya ng pag-asa sa napakaraming tao na hindi na makakaya pang mabuhay dahil sa kanilang mga sakit. Siya ay isang buhay na patunay ng isang himala, ngunit ngayon, ang nilalang na iyon ay patay na. Ang pinakamalaking tagalikha, ang pinakamalaking maninira, ang pinakamalaking henyo na kailanman ay pumanaw. Kabanata 2. Dahan daw ang iminulat ni Sam ang kanyang mga mata at nakita lamang ang walang katapusang kadiliman sa paligid niya.
Sa kanyang harapan, ilang talampakan ang layo, nakatayo ang isang binata na tila nasa kanyang unang bahagi ng 30, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Ang lalaki ay may pambihirang tindig na nagpaparamdam sa isang tao na para bang sila ay nanunood ng isang nakatataas na nilalang. Ang gwapong mukha, mga kilay na parang espada, matalas na titig, ang lahat ay nagpapaganda lamang sa kanyang tindig. Patay na ba ako? O buhay pa? O isa lamang itong guni-guni? Isip ni Sam. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang maringal na binata. Talagang patay ka na. Kasalukuyan kang nasa iyong anyong kaluluwa na nabihag ko. Ako si Ling Tian. Kaya, sinasabi mo na nabihag mo ang aking kaluluwa matapos akong barilin. Tanong ni Sam na may gulat na tingin. Oo, sagot ni Ling Tian. Bakit? Naguguluhang tanong ni Sam. Hindi niya maintindihan kung bakit narito pa rin siya at hindi makapaniwala sa sitwasyon. Parang panaginip lang ang lahat sa kanya. Hindi siya naniniwala na may kaluluwa hanggang ngayon. Dahil nakita ko ang potensyal sa iyo na malayo pa sa natanto. Ang iyong dating mundo ay napakaliit para sa iyong talino. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakataon upang matanto ang iyong buong potensyal, isang pagkakataon upang mabuhay muli sa isang mundo kung saan ang iyong imahinasyon lamang ang makapaglilimite sa iyo, sagot ni Ling Tian. Mayroon bang ibang mga mundo na may buhay? Muling nagulat si Sam. Kahit noong buhay pa siya, hindi niya naramdaman ang ganitong pagkabigla sa isang araw. Marami pang bagay na dapat ikagulat, bata. Ang unibersong ito ay may higit na maya-alok kaysa sa iyong maiisip. Matututunan mo ito ng dahan-dahan, sagot ni Ling Tian. Nang marinig iyon, lubos na naguluhan si Sam. Ang lahat ay parang panaginip pa rin sa kanya. Nag-isip siya ng malalim. Well, wala naman akong mawawala. Sige, pero ano ang dapat kong gawin doon? Tanong ni Sam. Buhayin mo ang iyong buhay ng buong buo. Umakyat ka sa pinakamataas na tuktok kung saan maaari mong tingnan ang sinuman sa ilalim ng kalangitan. Pagkatapos ay magkikita tayong muli, sagot ni Ling Tian. Tila naguluhan si Sam sa sagot. Bago kita ipadala, bibigyan kita ng ilang kaalaman. Ito ay ang wika at ilang mga diskarte sa paglilinang nakakailanganin mo. Hindi mo maipapasa ang alinman sa mga diskarte na ito sa sinuman dahil ang mga ito ay partikular na nilikha para sa iyong konstitusyon ng katawan at iyong espiritual na core, patuloy ni Ling Tian. Ano ang mga diskarte sa paglilinang? Ano ang espiritual na core na binanggit mo? Tanong ni Sam na may pagkalito. Hahaha, huwag kang mag-alala, malalaman mo kapag dumating ka sa iyong bagong katawan. Sa paraan, mayroong isang pangwakas na pagsubok na naghihintay para sa iyo doon na hanapin ang pinakamahusay na kontrata sa paligid mo bilang iyong unang kontrata. Kung pumasa ka sa pagsubok, mayroon kang isang regalo doon. Kung nabigo ka, pagkatapos isipin mo na ipinagkaloob ko ang buhay na ito sa iyo para mabuhay ayon sa gusto mo at kalimutan ang anumang sinabi ko kanina. Pagkatapos ni Ling Tian, ganap na dumilim ang lahat at nawala ng malay si Sam. Nang muling iminulat ni Sam ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo habang nakikita niya ang malinaw na asol na langit at mga lumulutang na ulap. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang tiyan habang dahan-dahan siyang gumalaw upang tumayo at pinagmasdan niya ang kanyang paligid. Napagtanto niya na siya ay nasa gitna ng ilang kakahuyan. Ang lupa sa paligid ay ganap na giniba na para bang ito ay sinuyod. Sinuri niya ang kanyang katawan nang tumindi ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Nang makita niya ito ng malinaw, nagulat siya. Mayroong dalawang butas sa kanyang tiyan na para bang siya ay sinaksak ng isang bagay. Ang bawat butas ay may lapad na halos 2 pulgada. Ngunit sa ilang kadahilanan, tumigil ang pagdaloy ng dugo mula sa mga butas. Nakatayo siya roon na natigilan sa loob ng ilang oras na iniisip kung ito ay panaginip o hindi, pagkatapos ay biglang nagsimula ang isang matinding sakit ng ulo habang isang hanay ng hindi kilalang alaala ang pumasok sa isip. Ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa katawan ng isang 15 taong gulang na batang lalaki na ang pangalan ay Sam din. Wala siyang apelyido dahil siya ay isang ulila. Siya ay isang mananahin na nakatira sa isang kalapit na nayon na tinatawag na Lover Rock Village. Nabubuhay siya sa kanyang mga kasanayan sa pananahi sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga damit na gawa sa sutla na nakuha niya mula sa mga silk moth sa kakahuyan. Ayon sa kanyang nakagawian, nang pumunta siya sa kakahuyan upang mangolekta ng sutla, ilang bata na kanyang edad ang nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Saka lamang niya napagtanto na sila ay hinahabol ng isang hayop na parang toro. Pagkatapos ay sadya nilang itinuro ang hayop patungo sa kanya at tinusok siya ng hayop gamit ang mga sungay nito at iyon ang dahilan kung paano namatay ang orihinal na may-ari. Napabuntong hininga si Sam habang iniisip niya. Huli ko hindi ko matatakasan ang kapalaran ng pagiging isang ulila sa buhay na ito.
Habang iniisip niya ito, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang nayon habang tinitiis ang sakit. Nang pumasok siya sa nayon, nagulat siya ng ilang sandali nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Ang eksena sa harap ay nagpaalala sa kanya ng panahon ng medieval. Ang mga kalye ay hindi malinis. Ang lahat ng mga bahay ay gawa sa mga pader na putik at piling ilan lamang ang gawa sa mga bato sa isang tiyak na lugar. Pagkatapos ay may naalala siya. Ang magagandang bahay na may maraming palapag ay pagmamay-ari ng mga opisyal ng nayon, habang ang mansyon ay pagmamay-ari ng pinuno ng nayon. Ang bahay na karaniwang itsura ay pagmamay-ari ng mga gwardya at mangangaso ng nayon o ilang medyo mayayamang pamilya na may medyo mataas na paggalang sa mga propesyon. Ang mga normal na bahay na putik ay pagmamay-ari ng mga magsasaka at manggagawa at iba pa. Sa kanyang pagkagulat, kahit na ang orihinal na Sam ay isang ulila, mayroon din siyang isang bahay na bato na parehong kanyang tindahan at kanyang bahay. Habang naglalakad si Sam patungo sa kanyang bahay, pinapanood siya ng lahat ng tao na may gulat na ekspresyon at nagbubulungan sa isa't isa. Nang makarating na siya sa kanyang bahay at malapit nang buksan ang kanyang pinto, narinig niya ang isang tumatawag sa kanya. "Hoy Sam, narito ka na pala. Anong nangyari sa iyo?" At sinabi ni Oliver na pinatay ka ng isang blazing earth bull sa kakahuyan. Sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa katabing bahay habang naglalakad siya patungo kay Sam. Ang kanyang pangalan ay Michael. Siya ay isang panday na nakatira sa tabi ng bahay ni Sam. Nang makita siya ni Sam, hindi niya alam kung paano siya tutugon dahil alam niya mula sa mga alaala ng katawang ito na mayroon siyang napakagandang relasyon sa kanya. Pilit na ngumiti si Sam habang sumasagot. "Ayos lang ako, Tiyo Michael. Huwag kang mag-alala sa akin, Arg." Nang matapos niya ang kanyang mga salita, naramdaman niya na sumasakit muli ang kanyang mga sugat. Namutla ang kanyang mukha habang pawis na pawis siya. Dahan-dahan, bata. Nilapitan siya ni Michael at hinawakan si Sam gamit ang kanyang mga kamay habang malapit na siyang bumagsak. "Sumpa, bata, akala ko nagsasalita lang ng walang katuturan si Oliver pero sino ang mag-aakalang totoo pala. Masyadong malalim ang sugat Sam, sa tingin ko ang healer mage lang ang makapagpapagaling sa iyo. Pero malaki ang gastos. Hindi ko nga alam kung paano ka pa nabubuhay. Tiyo Michael, pakiusap, pumasok ka sa aking silid at kunin mo ang leather pouch sa ilalim ng aking kama. Pupunta ako sa healer," sabi ni Sam na tinitiis ang kanyang sakit. Dahan-dahan ang pinahiga ni Michael si Sam sa sahig at pumasok sa bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya na may leather pouch sa kanyang mga kamay. "Sam, sa tingin ko hindi ka makakapunta ng mag-isa, maghintay ka lang saglit, kukunin ko ang aking pushcart. Dadalhin kita sa healer." Pagkatapos sabihin iyon, pumunta si Michael sa kanyang bahay at bumalik na may pushcart na ginagamit niya upang ilipat ang kanyang mga produkto at materyales. Maingat niyang binuhat si Sam at inihiga siya sa cart at inilagay ang kanyang leather pouch sa tabi niya at nagsimulang itulak ang cart. Sa oras na ito, dahan-daang nawawala ng malay si Sam. Dahan-daang iminulat ni Sam ang kanyang mga mata at nakita lamang ang isang kisame na gawa sa mga bato. "Oh, gising ka na pala," biglang sabi ng isang tao. Nagulat si Sam dahil sa biglaang boses. Pagkatapos siyang lumingon sa direksyon kung saan nagmula ang boses, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may dalang leather pouch kasama niya at pagkatapos ay nakilala niya kaagad na ang leather pouch na iyon ay pagmamay-ari niya. Lumapit ang lalaki sa kama at ibinalik ang kanyang leather pouch at pagkatapos ay sinabi, "Ito ang iyong leather pouch, kinuha ko ang aking bayad sa paggamot, ang natitira ay nasa loob ng pouch." Binuksan ni Sam ang pouch, doon nakita niya ang dalawang bato na kasing laki ng itlog ng pugo. "Maaari kang umalis kapag naramdaman mong okay ka na," sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Michael. "Oh, gising ka na sa wakas. Kamusta ka na ngayon?" tanong ni Michael kay Sam. "Okay lang ako Tiyo, sa tingin ko kailangan ko lang ng pahinga," sabi ni Sam. "Sa totoo lang, narinig ko ang tungkol sa iyo mula kay Oliver. Sinabi niya na patay ka na sa kakahuyan. Kaya naman pumunta ako para tingnan ang iyong bahay kung nagsisinungaling siya o hindi. Pero pagdating ko, nakabalik ka na at nasugatan ka. Pero salamat sa Diyos at okay ka. Anong nangyari sa iyo?" tanong ni Michael. "Tinamaan talaga ako ng toro Tiyo pero okay na ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero pagdating ko doon para kolektahin ang mga kokon, isang toro ang galit na sumugod sa akin at tinamaan ako. Hindi ko nga alam kung paano ako nakaligtas," sagot ni Sam. Hindi niya nakita ang anumang dahilan para ibunyag na ginawa ito ng sinasadya kaya nanahimik siya. "Tiyo Michael, gusto kong magpahinga kung hindi mo bale," sabi ni Sam. "Okay bata, huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay, magpahinga ka lang. Paul, bibisitahin kita ulit."
Pagkaalis ni Michael, nakatitig si Sam sa kisame at sinubukang unawain ang sitwasyon kung saan siya naroroon. Ayon sa mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawan, sa ngayon ay nasa isang lugar siya na tinatawag na Desolate Land na bahagi ng Western Continent. Sa mundong ito, ang teknolohiya ay hindi gaanong binuo kumpara sa modern Earth. Ang mga tao ay kumuha ng ibang landas ng pag-unlad dahil sa mga espesyal na pangyayari, iyon ay ang pagkakaroon ng espiritual na enerhiya. Sa mundong ito, mayroong isang espesyal na uri ng enerhiya na naroroon sa lahat ng dako sa atmosfera. At ang lahat ay gawa sa espiritual na enerhiya, ang mga tao dito ay nagtataglay ng hindi mailarawan na lakas at kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng espiritual na enerhiya na ito. Sila ay tinatawag na mga cultivator. Mayroong dalawang uri ng cultivator, sila ay chi cultivators at mages. Ginagamit ng mga chi cultivator ang espiritual na enerhiya upang paunlarin ang kanilang katawan at gamitin ang kanilang katawan upang lumaban, tinatawag din silang mga mandirigma, samantalang ginagamit ng mga mages ang espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng pag-convert nito sa anyo ng iba't ibang elemento. Sa ngayon, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na dumating kanina ay isa ring mage at isang mage ng elemento ng liwanag. Ang mga mage ng elemento ng liwanag ay hindi gaanong kilala sa kanilang kahusayan sa pakikipaglaban ngunit sila ay pinakaangkop para sa pagpapagaling at lubos silang pinahahalagahan. Kaya naman ang mga healer na ito ay karaniwang naniningil ng malaki. Sa mundong ito, ang pagiging isang mage o isang mandirigma ay hindi maaaring direktang pagpasyahan ng mga tao mismo. Depende ito sa konstitusyon ng katawan at espiritual na core ng tao. Kung ang isang tao ay may purong chi core na solidong puti ang kulay, kung gayon sila ay pinakaangkop para sa mga mandirigma. Ang taong angkop na maging isang mage ay magkakaroon ng purong elemental core. Ang iba't ibang uri ng elemento ay nagpapahiwatig ng iba't ibang uri ng affinity sa partikular na elementong iyon. Halimbawa, kung ang isang tao ay may purong pulang kulay na core, ito ay magiging elemento ng apoy, ang mapusyaw na asul ay nagpapahiwatig ng core ng tubig, ang maputlang berde ay nagpapahiwatig ng hangin, ang madilim na berde ay nagpapahiwatig ng mga halaman o kahoy, ang kulay ginto ay nagpapahiwatig ng metal, ang gatas na puti ay nagpapahiwatig ng elemento ng liwanag at iba pa. Bukod sa mga purong mage o purong mandirigma, may iba pang uri ng cultivator na may halong core na maaaring magsanay ng parehong chi at elemento. Sila ay karaniwang tinatawag na warrior mages. Kapag ang isang tao ay 14 na taong gulang, ang kanilang core ay mag-a-activate. Inactivate din ni Sam ang kanyang core noong nakaraang taon ngunit ang problema ay walang makakakilala sa kanyang core. Ang kanyang core ay ganap na transparent. Nang sinubukan niyang sumipsip ng espiritual na enerhiya, madali niya itong masipsip at makontrol din niya ito ng maayos ngunit hindi niya ito magamit para sa parehong mga spell o martial arts. Kaya, hindi siya angkop para sa parehong uri ng paglilinang kaya tumigil siya pagkatapos niyang maabot ang ikatlong antas ng initiation stage at nakatuon lamang sa kanyang mga kasanayan sa pananahi at nakamit ang ilang mahahalagang pagpapabuti sa pagbuberda. Iyon ang dahilan kung bakit nakakuha siya ng mga espiritual na bato sa kanyang leather pouch. Kahit na ang mga ito ay mababang uri ng espiritual na bato, ang mga ito ay ganap na mataas na antas ng pera para sa mga normal na tao. Sa pagtatrabaho ng husto sa loob ng isang buong taon, nakakuha lamang siya ng 5 bato at 3 sa mga ito ay kinuha na ng healer bilang bayad sa pagpapagamot. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, bumantong hininga si Sam at ipinikit ang kanyang mga mata. Magpahinga muna tayo ng maayos, pag-isipan natin kung anong gagawin bukas, bulong ni Sam sa kanyang sarili at dahan-daang nakatulog. Kabanata 3. Chirp chirp chirp. Naririnig ang huni ng mga ibon habang dahan-daang sumisikat ang araw. Ang araw ay unti-unting sumusulpot sa silangan kung saan ang isang bulkan ay naglalabas ng mahinang usok. Ayon sa balita sa nayon, ang nayon na ito ay hindi naman talaga umiiral noon, ngunit sa ilang kadahilanan, 500 taon na ang nakalipas, isang natutulog na bulkan sa ilalim ng dagat ang naging aktibo at ang lava nito ang lumikha ng nayong ito. Iyan ang dahilan kung bakit ito tinawag na Lava Rock Village. Dahan-daang naglalakad si Sam sa mga kalye na nakasuot ng kanyang kamiseta, ngunit malinaw na makikita ang dalawang malalaking butas sa kanyang kamiseta at ito ay ganap na puno ng dugo. Ilang taga-nayon pa lamang ang nakikita sa mga kalye dahil maaga pa. Dahan-daang nagtungo si Sam sa kanyang bahay. Hoy Sam, nakabalik ka na. Papunta na sana ako sa klinik na iyon para bisitahin ka, naririnig ang boses ni Michael mula sa likuran. Hi Tio Michael. Nakaramdam na ako ng ginhawa nang magising ako kaya bumalik na ako, sagot ni Sam. Sige, maligo ka at pumunta ka sa bahay ko, kakain tayo ng almusal sa Robert's Inn, sabi ni Michael. Sige Tio. Pumasok si Sam sa kanyang bahay matapos umalis si Michael.
Ang silid na kanyang pinasukan ay may ilang mga damit na nakabitin at maayos na ipinapakita. Mayroon ding iba pang mga produkto tulad ng guwantes, medyas, scarf at iba pa. Tila ang orihinal na katawang ito ay medyo bihasa sa pananahi, paghabi, pagniniting, at pagbuburda. Kahit sa modernong mundo, ang kanyang mga damit ay maituturing na medyo disente. Lalo na sa mundong ito ng medieval, isip ni Sam habang nagtungo sa kanyang silid tulugan. Matapos siyang pumasok sa kanyang silid tulugan, lumapit siya sa isang salamin at tinitigan ang kanyang sarili. Hindi masama, isip ni Sam habang tinitignan ang kanyang refleksyon. Siya ay isang lalaki na may kulay itim na buhok at parehong itim na mata. Maaari siyang ituring na medyo gwapo. Mayroon siyang matalas na kilay at perpektong tulay ng ilong, matalas na panga, kakaunti lamang ang mga babae na hindi magkakagusto sa kanya. Nang ngumiti siya, nagbigay ito sa kanya ng isang mapanuksong alindog. Nagpunta si Sam para maligo sa kanyang banyo. Wala talagang shower. Bakit hindi ako nagulat? Pagkatapos noon, naligo siya mula sa nakaimbak na tubig sa isang malaking lalagyan at umalis para magbihis. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpunta si Sam sa bahay ni Michael. Pagkatapos ay sabay silang pumunta sa isang inn. Doon ay binati sila ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hoy Sam, Michael, narito na kayo. Halika, halika, umupo, bati ni Robert sa kanila na may ngiti. Si Robert ay isang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang na kalbo. Hi to you Robert, sagot ni Sam. Hoy mataba, bilasan mo at ihain ang almusal, sagot ni Michael kay Robert na may ngiti. Darating na. Sam, narinig kong nasaran ka ng isang blazing earth bowl. Ito ay isang level 2 initial stage magical beast. Napakaswerte mo. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Hindi ka palaging may iligtas ng swerte, bata, sabi ni Robert habang naglalakad siya patungo sa mesa kung saan nakaupo sina Michael at Sam. Ang mundong ito ay binubuo ng mga magical beast. Bagamat pinamumunuan ng mga tao ang mga lupain, halos 3/4 ng mundo ay inookupahan ng walang katapusang kagubatan. At ang mga kagubatan ay pinamumunuan ng mga magical beast. Salamat sa iyong pag-aalala, Tio, sagot ni Sam. Dinala ni Robert ang almusal at tatlo sila ay nagkwentuhan habang kumakain. Ayon sa mga lumang alaala ni Sam, magkaibigan sina Robert at Michael ngunit sa ilang kadahilanan, hindi sila nagpakasal. Ang dating Sam ay may magandang relasyon sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, napuno ng mga customer ang inn. Parehong umuwi sina Sam at Michael matapos kumain ng almusal. Habang naglalakad sa mga kalye, tinitignan si Sam ng lahat at nagbubulungan sa isa't isa na may gulat na ekspresyon. Siguro si Oliver ay naglagay ng ilang pagsisikap sa pagkakalat ng balita na patay na ako, isip ni Sam habang nagtungo sa kanyang bahay. Nagpaalam sina Sam at Michael at pumasok si Sam at pinagmasdan ang kanyang bahay. Mayroon itong 4 na silid, isang silid sa harap na kanyang tindahan, isang silid tulugan, isang kusina, at isang silid sa likod na kanyang workshop. Dahan-dahan siyang nagtungo sa counter at kinuha ang leather pouch na iniwan niya kanina. Sa maliit na nayon na ito, kakaunti lamang ang makakakuha ng mga spiritual stone. Hindi lamang ito ginagamit para sa paglilinang kundi pati na rin bilang isang uri ng pera. Kadalasan, maliban sa ilang matataas na opisyal at ilang mayayamang tao, walang sino man ang makakakuha ng mga batong ito. Nagbibigay ang pinuno ng nayon ng mga spiritual stone para sa mga kabataan na maaaring maglinang hanggang sa umabot sila sa edad na 16. At makakakuha lamang sila ng isang bato bawat 3 buwan. Hindi makapaglinang si Sam. Kaya wala siyang akses sa mga batong ito. Isang dalaga mula sa isang marangal na pamilya sa kalapit na lungsod ang dumating sa nayon na ito kasama ang kanyang mga gwardya upang mangaso ng ilang mga hayop. Dahil ang nayon ay may aktibong bulkan sa malapit, ang mga nakapaligid na kakahuyan ay may mas maraming hayop na uri ng apoy. Kaya, dumating siya para sa ilang mga beast core sa pamamagitan ng pangangaso sa mga hayop na iyon. Ang mga beast core ay naglalaman ng mataas na uri ng apoy na espiritual na enerhiya kaya ito ay kapaki-pakinabang para sa mga fire mage. Nang dumating siya sa nayon, aksidente niyang nakita ang isang tao na nakasuot ng scarf na gawa ni Sam. At nakita niya ang kanyang daan patungo sa kanyang tindahan. Nang makita ang kanyang mga kasanayan, labis siyang humanga kaya nag-order siya ng maraming damit na kasalukuyang ipinapakita sa kanyang tindahan. Sa nakaraang ilang buwan, patuloy na nagtrabaho si Sam sa kanyang order na inubos niya ang lahat ng sutla sa kanyang inventaryo sa oras na natapos niya ang kanyang order. Ang kabuuang order ay nagkakahalaga ng 10 spiritual stone kung saan nakakuha siya ng 5 spiritual stone ng maaga. Ngayon ang araw na darating ang dalaga para sa mga damit. Salamat sa Diyos. Kung hindi dahil sa dalaga, namatay na naman sana ako pagkatapos kong muling ipanganak. Bamantong hininga si Sam. Bam!
Biglang may kumatok at binuksan ang pinto, at 3 binata ang pumasok sa silid. Kunin ang lahat ng damit at hanapin ang spiritual stone. Biglang huminto ang nangungunang binata nang makita niya si Sam sa silid. Paano ka pa buhay? Bulalas ni Oliver. Ang nangungunang binata ay siya mismo ang sanhi ng pagkamatay ng orihinal na Sam. Mabuti na lang at nakita kita, Oliver. Kahit na anak ka ng pinuno ng nayon, hindi mo maaaring kunin ang aking mga produkto matapos kang pumasok sa aking tindahan. Hindi ba sa tingin mo? Sabi ni Sam na may ngiti na hindi ngiti. May matalas na kislap sa kanyang mga mata. Siya ay palaging isang mapaghiganti na tao sa kanyang nakaraang buhay. Kahit na wala siyang kinalaman sa dating may-ari ng katawan, naramdaman niya na dapat siyang maghiganti para sa dating Sam. Paano ka nabubuhay? Nakita ko mismo na tinusok ka ng toro, tanong ni Oliver matapos malampasan ang dating pagkabigla. Well, swerte ako? Siguro. Huwag kang mag-alala, ngayong buhay na ako, tiyak na babayaran kita sa anumang utang ko sa iyo, sabi ni Sam na may parehong mapanuksong ngiti. Paano kung buhay ka? Wala kang magagawa sa akin. Kung alam mo lang, tiyak na ibibigay mo sa akin ang mga spiritual stone na iyon, kung hindi ay hindi ka magiging swerte sa bawat pagkakataon, sabi ni Oliver habang tumalikod at umalis. Kahit na siya ang nag-iisang anak ng pinuno ng nayon, hindi siya maaaring sumobra kung hindi ay gagamitin ito ng mga kakompetensya ng kanyang ama bilang dahilan sa politika. Tila, naging sakam lang si Oliver matapos niyang malaman ang tungkol sa kasunduan sa negosyo sa pagitan ni Sam at ng dalaga mula sa lungsod. Ayon sa kanya, si Sam ay basura lamang na hindi man lang makapaglinang. Kaya paano siya karapat-dapat sa mga spiritual stone na ito? Makikita natin, bulong ni Sam habang tinitignan ang mga umaalis na likod. Pagkatapos noon, sinimulan ni Sam na ayusin ang lahat ng paninda sa silid. Lumipas ang ilang oras at ilang tao ang pumasok sa kanyang bahay. Isang dalagang may pulang buhok na mukhang nasa 16 hanggang 17 taong gulang ang nangunguna, sinusundan ng 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang nasa 30s na nakasuot ng leather armor. Walang duda na sila ang kanyang mga gwardya. Ang dalagang may pulang buhok ay nakasuot ng kulay pulang battle attire at nakasuot siya ng kulay pulang armor na may simbolo ng apoy. Naglalabas siya ng marangal na aura habang ang bawat galaw niya ay ginagawa ng may ganda. Maging si Sam na nakakita na ng maraming modernong kagandahan ay naramdaman na napakaganda niya. Sam, handa na ba ang aking mga damit? Tanong ng dalagang may pulang buhok kay Sam. Opo, binibining Freya. Maaari ninyong tingnan ang inyong sarili, senadoryos ni Sam habang sumagot pagkatapos lumabas sa kanyang paunang pagkalito. Sinimulan ni Freya na suriin ang lahat ng mga damit at tumango ng ilang beses na may kasiyahan. Matapos niyang suriin ang bawat damit at tela, bumaling siya kay Sam at nagsalita. Magaling Sam, talagang mahusay ka sa iyong ginagawa. Kahit na hindi ka makapaglinang, maaari ka pa rin kumita ng maayos kung pumunta ka sa lungsod. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang pumunta sa Starwood City? Tutulungan kitang ayusin ang isang tindahan doon. Maaari kang kumita ng mas malaki kaysa rito. Kahit na ang mga mangangalakal ng lungsod ay pumupunta rito upang bumili ng mga paninda, malaki ang mawawala sa iyo sa pakikipagnegosyo sa kanila. Sa pakikinig sa sinabi ni Freya, nagsimulang mag-isip si Sam. Gusto ko talagang umalis sa lungsod na ito ngunit sinabi ng lalaking iyon na si Ling Tia na mayroon pa ring pagsubok at hindi ko pa nakikita ang tinatawag na mga diskarte na inimbak niya sa aking memorya. Aalis ako matapos ang pagsubok na sinabi ng lalaking iyon. Salamat, binibining Freya. Gusto ko talagang lumipat sa lungsod. Ngunit mayroon pa akong ilang bagay na dapat gawin dito, sagot ni Sam. Ayos lang. Aalis ako sa nayon bukas. Kunin mo ang token na ito at bisitahin ang pamilyang Crimson Flame, sa Starwood City kapag dumating ka doon, inalok ni Freya ang isang token na gawa sa kahoy na may parehong pulang apoy na inukit sa ibabaw nito kasama ang isang leather pouch na naglalaman ng natitirang mga spiritual stone. Salamat, binibining Freya. Tinanggap ni Sam ang token at pouch at magalang na sinabi. Paalam na kung gayon. Dinala ng mga bodyguard ni Freya ang mga nakabalot na damit at umalis kasama niya. Sa wakas, nag-iisa, sabi ni Sam habang nagtungo sa kanyang silid tulugan at umupo sa kanyang kama na nakakross ang mga binti. Pagkatapos ay ipinikit ni Sam ang kanyang mga mata. Tingnan natin kung ano ang mga sining ng paglilinang na ibinigay mo sa akin, Ling Tian. Sana ay maganda ang mga ito, bulong ni Sam habang sinisiyasat ang kanyang alaala upang makita ang mga diskarte na iyon. Kabanata 4. Dahan daw ang sinimulan ni Sam na suriin ang kanyang mga alaala upang makita kung ano ang mga teknik na iyon ng paglilinang. Sa sandaling sinimulan niyang mag-concentrate sa alaala, biglang napunta ang kanyang kamalayan sa isang hindi kilalang mundo kung saan isang libro ang lumulutang sa harap ng kanyang mga mata.
Nang dahan-dahan niyang hinawakan ang libro, nagbago ito sa isang sinag ng liwanag at pumasok sa espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos ay nakakuha siya ng ilang dati hindi kilalang kaalaman. Ang impormasyon ay pangunahing tungkol sa kanyang espiritual na core at konstitusyon ng katawan. Mula sa impormasyong ito, nalaman niya na ang kanyang espiritual na core ay hindi walang silbi tulad ng sinabi ng mga inspector. Medyo kakaiba lamang ito. Karaniwan, pagkatapos ng yugto ng paglilinang ay ang yugto ng pagsisimula na binubuo ng karagdagang tatlong sub-yugto. Ang mga sub-level na ito ay kilala bilang mga unang, gitna, huling yugto. Ang bawat isa sa tatlong sub-yugto na ito ay nahahati sa karagdagang tatlong antas, na ipinahiwatig ng mga numero. Sa makatuwid, ang yugto ng pagsisimula ay may kabuoang 9 na antas. Ang yugto ng pagsisimula ay karaniwan para sa parehong mandirigma at mage. Sa unang tatlong antas ng yugto ng pagsisimula, hindi kailangang sundin ng mga cultivator ang anumang teknik sa paglilinang. Ang kailangan lamang nilang gawin ay kolektahin ang mas maraming espiritual na enerhiya hanggat maaari. Ngunit pagkatapos makumplito ang ikatlong yugto ng pagsisimula, ang bawat isa ay kailangang magsanay ng isang uri ng teknik sa paglilinang upang buksan ang mga acupoint hanggang sa maabot nila ang ika-9 na antas at sumulong sa susunod na yugto na tinatawag na yugto ng baguhan. Ang mga kabataan na maaaring maglinang hanggang sa ika-9 na antas bago ang 16 na taong gulang ay ipapadala sa isang akademya sa lungsod upang higit pang maglinang. Sa una, madaling nagilinang si Sam hanggang sa ikatlong yugto ngunit ang kanyang purong transparent core ay hindi tumutugon sa anumang uri ng teknik sa paglilinang. Sa una, inisip ng lahat na ito ay isang depektibo, kahit na hanggang ngayon ay naisip din ni Sam. Ngunit, ngayon ay naunawaan ni Sam na mali ang dating pag-iisip. Ang core ay ganap na kakaiba. Ayon sa bagong nakuhang impormasyon mula sa kakaibang libro, ang bawat core ay may iba't ibang katangian at kakayahan. Halimbawa, hindi lahat ng fire core ay magkakaroon ng parehong kakayahan. Ang ilang fire core ay magbibigay ng mataas na konsentrasyon ngunit makinis na apoy, ngunit ang ilan ay maaaring gumawa ng nagngangalit at sumasabog na apoy. Maaari itong tawaging likas na katangian ng core. Katulad nito, ang core ni Sam ay mayroon ding isang uri ng natatanging kalikasan. Ang mga kakayahan ay obserbahan, sumipsip, manipulahin at i-convert. Ito ang mga natatanging kakayahan ng core. At ang core na ito ay may dalawang katangian, isa ay ang malaking kapasidad nito na mag-imbak ng espiritual na enerhiya, at ang isa pa ay maaari itong tumanggap ng anumang bilang ng mga katangian ng elemento. Iyon ay nangangahulugan na kung ang ibang core ay maaaring ituring bilang isang iginuhit na pintura, ang transparent core na ito ay isang blankong canvas. Kung anong painting ang gusto niyang ipakita, ay depende sa pagpili ni Sam. At pagdating sa konstitusyon ng kanyang katawan, mas simple pa ito. Wala siyang espesyal na katangian. Ang kanyang katawan ay halos kapareho sa isang normal na makalupang nilalang. Walang anumang katangian ng mga taong ipinanganak sa mundong ito. Ang katawan ng isang taong ipinanganak sa mundong ito ay nagdadala ng bakas ng stagnant na espiritual na enerhiya. Ang pag-aayos ng espiritual na enerhiya na ito ay kadalasang kilala bilang konstitusyon na lubhang angkop para sa mga mandirigma. Ngunit wala ang katawan ni Sam. Kaya, ang kanyang katawan at core ay ganap na parang isang blankong canvas at kung paano magpinta ay nakasalalay sa desisyon ni Sam. Ngunit kung paano magpinta ang pangunahing tanong. Nang isipin ni Sam hanggang sa puntong ito, nagulat ang kanyang kamalayan at natagpuan niya ang kanyang sarili na lumulutang muli sa espasyong iyon. Sa kanyang harapan ay may 4 na libro na lumulutang sa hangin. May iba't ibang pamagat na nakasulat sa mga pabalat ng mga libro. Sa unang libro ay may pamagat na bestiary. Ang pangalawang libro ay Bloodline Refinement and Evolution Technique, ang pangatlo ay Myriad Beast Bloodline Cultivation, at ang huli ay Divine Soul Spiritual Sense Technique. Dahan-dahang lumapit si Sam sa bestiary, at hinawakan ito. Naglaho ito sa anyo ng isang sinag ng liwanag tulad ng unang libro. Katulad nito, pareho ang nangyari sa iba pang mga libro. Pagkatapos noon, iminulat ni Sam ang kanyang mga mata sa tunay na mundo at humiga siya sa kama habang nag-iisip sa kanyang sarili. Kaya, ito ang aking sitwasyon. Sa natitirang mga espiritual na bato, maaari akong maglinang hanggang sa tuktok ng pagsisimula. Ngunit kailangan kong panatilihing lihim ito. Kung ikukumpara ang mga teknik sa paglilinang na ito sa mga teknik na ibinigay ng mga awtoridad, ang mga teknik ng mga awtoridad ay basura. Sa pagsusuri sa impormasyong nakuha mula sa 4 na libro, may napagtanto si Sam. Ang bestiary ay walang iba kundi isang libro ng kaalaman tungkol sa iba't ibang hayop. Ngunit ang impormasyong nilalaman nito ay napakalawak, naglalaman ito ng pinagmulan ng mga hayop, ang kanilang mga gawi, gusto, hindi gusto, pag-uugali, kakayahan at marami pang ibang detalye.
Maaaring paamuin ng isang tao ang anumang hayop kung magagamit nila ng maayos ang impormasyong ito. Ang pangalawang libro na Bloodline Refinement and Evolution ay ginagamit upang linisin at i-upgrade ang bloodline ng mga hayop. Ang bawat hayop sa mas mababang kaharian ay isang inapo ng isang hayop ng kanyang nakatataas na nilalang kaya maaaring may mga bakas ng bloodline sa nakatataas na nilalang na iyon. Ang hayop na may mga bloodline na ito ay maaaring mapabuti at mag-evolve sa mga nakatataas na nilalang. Ang Divine Soul Spiritual Sense Technique ay lubhang angkop para kay Sam. Dahil pinahuhusay nito ang kakayahan sa pagmamasid ng kanyang espiritual na core. Karaniwan, sa kanyang espiritual na core, maaaring obserbahan ni Sam ang espiritual na enerhiya sa kanyang paligid. Sa tulong ng teknik na ito, maaari niyang higit pang makilala ang bawat bagay at mataas din ang saklaw. Halimbawa, maaari pang ang makilala ni Sam ang iba't ibang gas sa hangin dahil ang bawat bagay ay gawa sa espiritual na enerhiya. At kung mayroon siyang sapat na kontrol, maaari niyang direktang paghiwalayin ang oxygen mula sa hangin. Ngunit kailangan muna niyang magkaroon ng katangian ng pakpak sa kanyang core. Sa pag-unlad ng teknik na ito, tataas ang epektibong saklaw. Huli ngunit hindi bababasa, ang Myriad Beast Bloodline Cultivation Technique. Ang teknik na ito ay ang direktang teknik sa paglilinang na angkop lamang para sa kanyang core. Ito ang teknik na tumutulong sa pagtanggap ng iba't ibang katangian ng elemento sa kanyang core. Ang Myriad Beast Bloodline Cultivation Technique ay gumagamit ng bloodline ng mga hayop. Matapos maglinang hanggang sa tuktok ng pagsisimula, kailangang pumili ang cultivator ng isang hayop at bumuo ng isang bloodline contract dito. At parehong ang tao at ang hayop ay magkakaugnay at maglilinang ng magkasama at pareho silang susulong at sisira ng magkasama sa pamamagitan ng pagbabahagi ng espiritual na enerhiya ng bawat isa. Ngayon naiintindihan ko kung ano ang kontrata na binanggit ni Ling Tian. Ngunit kailangan kong maghintay hanggang sa maabot ko ang tuktok ng pagsisimula. Kaya, kailangan ko munang suriin ang pagsisimula ng paglilinang, isip ni Sam at muling umupo nang nakakross ang mga binti at sumisid sa kanyang mga alaala. Ngunit kung ano ang nakita niya roon ay bahagyang nagpagulo sa kanya. Ang Myriad Beast Bloodline Cultivation Technique ay Warrior Mage Technique. Karaniwan, mula sa mga alaala ng nakaraang may-ari, may ideya si Sam tungkol sa mga teknik sa paglilinang. Karamihan sa mga teknik sa paglilinang ay hindi kailangan ng cultivator na gumawa ng anuman maliban sa pagmumuni-muni at pagpapalipat-lipat ng espiritual na enerhiya, ngunit ang Myriad Beast Bloodline Cultivation Technique na ito ay ganap na sumire sa kanyang pag-unawa. Sa teknik na ito, hindi lamang siya kailangang magnilay kundi kailangan din niyang mag-ehersisyo habang nagpapalipat-lipat ng espiritual na enerhiya. Mula sa kung ano ang naunawaan ni Sam, mula sa teknik, kailangan niyang mag-ehersisyo habang binubuksan ang mga acupoint sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat ng espiritual na enerhiya. Magiging mahirap ito ngunit ang kalamangan ay ang kawalan ng konstitusyon upang maging isang mandirigma at gawing sapat na matigas ang katawan upang matiis ang epekto ng bloodline contract. Kinuha ni Sam ang espiritual na bato mula sa pouch at sinimulang punan ang kanyang espiritual na core. Pagkaraan ng ilang sandali, ang espiritual na bato ay nabawasan ng malaki at iminulat ni Sam ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang espiritual na bato, sapat na upang maglinang mula sa ikatlong antas hanggang sa ikalimang antas, ngunit ngayon ang espiritual na bato ay halos naubos na. Ngumiti lamang si Sam ng mapait. Ngayon kailangan ng mag-ehersisyo ng pisikal si Sam habang nagpapalipat-lipat ng espiritual na enerhiya. Karaniwan, binubuksan ng isang cultivator ang mga acupoint ng paisa-isa sa iba't ibang bahagi ng katawan, halimbawa mula ikatlo hanggang ikaapat na antas ng mga acupoint sa mga kamay, mula ikalima hanggang ikaanim na antas ng mga acupoint sa mga binti, ikapitong antas para sa torso, ikawalong antas para sa dibdib at sa wakas ay ang mga acupoint sa ulo. Ngunit ang Myriad Beast Bloodline Cultivation Technique ay ganap na naiiba. Ang lahat ng mga punto ay bubuksan ng sabay na iyon ang pangunahing dahilan kung bakit naguluhan si Sam. Ngunit iniwan niya lamang ito para sa ibang pagkakataon. Ngayon kailangan ng isipin ni Sam ang tungkol sa ehersisyo na kailangan niyang gawin. Siguro maaari kong subukan ang training routine na iyon, isip ni Sam habang nakaramdam siya ng kaunting nostalgia. Dapat malaman ng isang tao na sa kanyang nakaraang buhay si Sam ay isang super soldier. Ang kanyang pagsasanay ay ang pinakamalupit sa mundo dahil kailangan niyang makakuha ng mga resulta sa maikling panahon dahil sa kanyang iba pang mga propesyon. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit sikat si Sam sa military dahil, walang sinuman maliban sa kanyang sarili ang nakaligtas sa pagsasanay sa loob ng isang araw. Kaya kung ganun, magpatuloy tayo doon, isip ni Sam at lumabas at nagsimulang tumakbo sa mga kalye. Ang bawat tao sa kalye ay nakatingin sa kanya na para bang nakatingin sila sa isang baliw na tao.
Ngunit wala siyang pakialam at nagpatuloy lamang sa kanyang pagtakbo. Matapos tumakbo sa loob ng isang oras, pumasok si Sam sa kanyang bahay at direktang pumasok sa kanyang likuran. Doon niya sinimulan ang kanyang mga ehersisyo hanggang tanghali. Pagkatapos noon, pumasok si Sam sa kanyang silid at sinimulang ihanda ang kanyang pananghalian sa isang coal stove. Dapat akong humanap ng ilang body weights, hindi sapat ang normal na pag-eehersisyo, isip ni Sam. Pagkatapos noon, nagtungo si Sam sa bahay ni Michael. Knock-knock, kumatok si Sam sa pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Michael ang pinto at binati si Sam. Hoy Sam, pasok ka. Hi Tio, kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay, sabi ni Sam habang pumapasok sa pinto. Anong kailangan mo? Kung mayroon man, kaya kong gawin ay tiyak na tutulungan kita, sabi ni Michael habang sinenyasan si Sam na umupo sa isang upuan. Mayroon akong ilang mga guhit dito at kailangan ko ang mga bagay na ito na gawa sa pinakamabigat na metal na magagamit mo, ipinasa ni Sam ang ilang mga papel matapos siyang umupo sa upuan. Kinuha ni Michael ang mga papel at sinimulang suriin ang mga sketch. Maaari itong gawin sa loob ng 2 araw, bata, ngunit bakit mo kailangan ang mga ito? Mayroon akong ilang gamit para sa kanila Tio. Magkano ang halaga? Tanong ni Sam. Huwag mong banggitin ang pera, bata. Hindi naman ito kalakihan. Marami akong mga scrap para takpan ang mga ito dahil hindi naman masyadong komplikado ang mga ito. Paano magiging okay iyon Tio? Naisayos na Sam. Huwag kang magsalita tungkol sa pera, giit ni Michael. Matapos ang ilang casual na usapan, umalis si Sam patungo sa kanyang bahay ngunit pinigilan siya ng isang tao. Kabanata 5. Pagkapasok pa lang ni Sam sa gate ng kanilang bahay, may hamarang agad sa kanya. Nang makita niya kung sino, agad niya itong nakilala, ang 2 tauhan ng anak ng punong baryo, si Oliver. Bago pa man siya makapagtanong kung ano ang kailangan nila, bigla siyang sinuntok ng lalaking nasa kaliwa at sabay-sabay siyang ginulpi ng 2. Bagsak si Sam sa sahig, kagat ang ngipin, hindi man lang umungol sa sakit habang malamig na nakatitig sa kanila. Pagkatapos siyang bugbugin ng halos puro pasa, tumigil ang 2. Magsalita ang isa. Ito ang paunang babala. Hindi ka namin pwedeng galawin sa loob ng bahay dahil sa batas. Pero tuwing makikita ka namin, dito ka namin babanatan hanggang ibigay mo ang spirit stones. Mas mabuti kung alam mo kung ano ang tama para sa'yo. Pagkasabi noon, umalis ang 2 na may paghamak sa kanilang mga mata. Walang sinabi si Sam at tahimik na pumasok sa bahay, dumiretso sa kwarto. Pagkasara niya ng pinto, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya, napalitan ng matinding lamig ang sakit sa mukha. Buisit, ilang araw ko pa ba kailangang panindigan ang pag-arte na to? Oo, umaarte si Sam. Pilit niyang ginagampanan ang katauhan ng dating Sam, para wala ni isang makahalata. Anong klaseng tao ba siya sa Earth noon? Siya ba yung tipong nangitian ng kapitbahay para makipag-small talk? Yung iiwas sa gulo at mananatiling low profile? Yung magtitiis ng kahihiyan matapos siyang bugbugin sa mismong pintuan niya? Hindi. Kailanman, hindi. Ngayon, nakatingin si Sam sa mansyon ng punong baryo, puno ng puot at malamig na kay-abangan ang titig. Oliver, noong una, maliit na leksyon lang sana ang gusto kong ituro sa'yo. Nang nagbanta ka, gusto na kitang patayin. Pero ngayon, pagsisisihan mo kung bakit ka nabubuhay. Akala mo dahil punong baryo ang tatay mo, kaya mo nang gawin ang gusto mo. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kawalang kwenta ang posisyon ng tatay mo. Pumikit si Sam at huminga ng malalim, pagkatapos ay natulog. Pagkatapos ng 2 araw, dinala na ni Michael ang mga produktong pinagawa ni Sam. Nagpasalamat si Sam at binuksan ang pakete. Kinuha niya ang mga telang tinahi niya nitong nakaraang 2 araw, mga bulsang iba-iba ang laki at sukat para sa mga kagamitang dala ni Michael. Pagkaraan niya itong ayusin at isuot, mukha siyang American football player, maliban sa helmet. Ito ang mga body weights na pinagawa niya para sa pagsasanay. Pagkasut niya ng lahat, halos hindi na siya makatayo. Dito nagsimula ang kanyang brutal na training. Isinara niya ang tindahan ng buo sa loob ng 1 buwan. Naging sobrang simple ng araw-araw na routine niya. Gising sip-sip ng energy mula spirit stone ehersisyo hanggang maubos ang energy kain absorb exercise kain tulog. Inulit-ulit niya ito ng 20 araw, at kahit natutulog, hindi niya inaalis ang weights. Ika-21 araw ang breakthrough. Gumagawa si Sam ng push-ups gamit ang fingertips, balot ng spiritual energy ang buong katawan habang tulo ang pawis. Nang maubos ang energy, naupo siyang nakasilang at kinuha ang huling spirit stone. Sana sapat na to. Kung aasa pa ako sa energy sa paligid, ilang buwan kaya bago mabuksan ang lahat ng acupoints. Sa normal na tao, sapat ang dami ng spirit stones para makaabot sa 7th level ng initiation stage. Pero si Sam,
Third level pa rin, dahil hindi siya dadaan sa kada level. Kailangan niyang buksan lahat ng aku point sabay-sabay, bagay na sobrang hirap gawin. Kaya pati isip niya ubos, hindi lang katawan. Maya-maya, iminulat niya ang mata at tumayo. Nagsimula siyang mag-ehersisyo muli hanggang dumilim ang langit. Bigla siyang tumigil, pumikit, at nanatiling nakatayo. Isang biglaang pagsabog ng energy ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng katawan niya. Malakas na dumaloy ang spiritual energy sa lahat ng meridian. Off! Sabay-sabay na nabuksan ang lahat ng aku points. Sumakit ng sobra ang buong katawan niya, parang napupunit ang bawat hibla ng kalamnan. Ngunit tiniis niya. Pagdilat niya, dali-daling tinanggal ang body weights gamit ang isang kamay. Ang dating napakabigat, para na lang balahibo. Kahit siya nagulat, nakita niya ang katawan niyang puno ng kulay abo at maitim na dumi. Mabaho, ngunit ikinatuwa niya ito, senyales ito ng matagumpay na pag-breakthrough sa 9th level ng initiation stage. Naligo siya. Paglabas niya, dama niya ang matinding pagbabago. Wala nang taba, masiksik ang muscles, at mas malakas pa siya kaysa sa nakaraang buhay. Para bang kontrolado niya ang bawat himaymay. Panahon na para sa paghihiganti, bulong niya bago matulog na may ngiting demonyo. Kinabukasan, lumabas si Sam, suot ang sleeveless vest at normal na pantalon. Kita ang hubog ng braso at dibdib na halos mapunit ang damit. Paglabas pa lang, sinalubong siya ng 2 tauhan ni Oliver. Akalain kong lalabas ka pa. Akala ko nagtatago ka na. Sige, ilabas mo na ang spirit stones para malaya ka na. Ano bang magagawa ng basurang katulad mo na forever nasa 3rd stage? Tiningnan lang sila ni Sam na parang baboy ang kaharap. Inisip niya. Kung alam lang nila na nasa 9th stage na ako. Ngumisi siya ng lihim. Matapos ay initya niya ang leather pouch sa kanila at tumalikod, hindi sila tinitingnan. Akala ng mga tauhan, natakot siya. At nang makapa nilang puno ang pouch, naglakad sila palayo na mayabang. Dapat lang sana tumingin sila pabalik dahil papunta si Sam sa gubat. Sa gubat, matapos ang kalahating oras na lakad, narating ni Sam ang lugar kung saan pinatay ang katawan niya noon ng Blazing Earth Bull. Magulo pa rin ang paligid. Habang naghahanap, may nakita siya, pero hindi ang toro. Ang nakita niya ay ang pugad ng mga silk moths na dati niyang pinagkukunan ng seda. Nanlaki mata niya. Ang mga ito ay Heaven Spirit Silkworms, hindi gaanong panglaban, pero pag naging level -3, pambihira ang kalidad ng silk. At depende sa elemental energy na inaabsorb nila, nagbabago rin ang katangian ng seda. Halimbawa, pag fire essence ang paligid, nagiging compatible ang silk sa fire robes o fire arrows. Pag alis ko rito, kukunin ko silang lahat. Natuto lang siya nito sa bestiary. Habang nag-iisip kung magkano ang kikitain niya dito. Moo! Ang Blazing Earth Bull. Nakatingin sa kanya, galit na galit. Tinitigan niya rin ito ng malamig. Hinanap pa kita. Buti ikaw na lumapit. Umatake ang toro ng buong puwersa. Dahil sa instinct, ginamit ni Sam ang braso at sinalo ito. Umusog sila ng 1 metro. Tila nagulat ang toro. Level -2 beast ka raw. Pero ni hindi mo kayang patayin ang isang initiation stage cultivator. Kahihiyan ka sa lahi mo. Naglabas si Sam ng matinding spiritual energy at kinindatan ang toro na parang nang-aasar. Mas lalo itong nagalit at umatake muli, pero sinalo lang ito ni Sam gamit ang isang kamay. Boom! Naglikha iyon ng ingay na parang kulog. May dumating na grupo, na alerto sa tunog. Napatigil sila nang makita ang eksena sa paglilinaw ng alikabok. Isang lalaking nakasando, punit ang damit, malamig ang ngiti, nakahawak sa malaking toro na parang laruan. Para silang batang 8 ang laki kumpara sa adult na hayop. Nagulat silang lahat. Umatras ang toro, takot. Naglabas si Sam ng aura at tumingin dito ng may demonyong ngiti. Napalunok ang mga nakakita. Pagkatapos, kumilos si Sam. Tumalon, sinuntok ang toro ng buong puwersa. Bam! Crack! Bumagsak ang toro. Kumpirmado, patay. Habang kinukuha ni Sam ang bangkay, nag-uusap ang grupo. Senior brother, tama ba ang nakita ko? Tama, sagot ng leader. Buisit, saan nanggaling ang taong to? Level -2 beast, tinamba gamit brute force, at 9th level initiation pa lang siya, sabi ng leader na may interes. Tinapunan niya ng tanong ang nag-iisang babae sa grupo, si Hailey, malamig, maganda, parang prinsesang yelo. Tahimik siyang tumango. Hindi yun pinansin ng leader. Habang buhat-buhat na ni Sam ang bangkay, may biglang tumawag sa kanya. Kabanata 6. Little brother, dyan ka lang. Ang pinuno mula sa grupo ng 4 ay naglakad kasama ang kanyang team at tumawag. Nang makita sila, agad na naging vigilante si Sam.
Dahil hindi sila mula sa nayon at sa pagtingin sa kanilang marangyang damit at mga kagamitan sa pangangaso, tiyak na sila ay mga big shot mula sa lungsod. Hello little bro, ibinebenta ba ang torong ito? Tanong ng batang pinuno habang hindi sumasagot si Sam na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi. Walang pakialam na sagot ni Sam at tumalikod upang gawin ang kanyang trabaho ngunit bigla siyang hinawakan mula sa likuran. Hello, maliit na brat. Hindi magandang makipag-usap ng ganyan at sa tingin mo ba talaga ay maaari mong tanggihan ang opsyon? Sabi ng binata na kamukha ng pinuno ng team habang hinahawakan ang balikat ni Sam mula sa likuran. Alisin mo ang iyong kamay sa akin, sabi ni Sam sa isang malamig na boses. Sa totoo lang, naiirite na siyang panatilihin ang pag-arte ng ganito katagal at medyo naiinip na siya upang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti, ngayon ay isang random na tao na nag-iisip ng mataas sa kanyang sarili ang humawak sa kanya mula sa likuran. Kailan siya bumaba ng ganito? Ano sa tingin mo ba mayroon ka dahil napatumba mo ang toro? Sabi ng binata na may paghamak habang pinapanatili pa rin ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang aura. Acolyte Mage, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan habang naramdaman niya ang aura. Sa paghusga sa aura, dapat ay nasa unang yugto siya, isip ni Sam na may ngiti sa kanyang mukha. Bigla siyang gumalaw at hinawakan ang kamay ng taong iyon at pinilipit at gumalaw patungo sa likod ng binata. Pagkatapos sa isang iglap, pumulupot siya sa likod ng binata at kinulong ang kanyang leeg gamit ang kanyang natitirang kamay at ginamit ang kanyang mga binti upang hawakan ang kanyang mga binti at pinaluhod ang binata. Naglapat siya ng mas maraming presyon sa kamay ng binata na nahuli niya at sinabi sa isang malamig na boses. Hindi ito ibinebenta. Mayroon ka bang opinyon? Sabi ni Sam sa isang malamig na boses. Ang kanyang boses ay napakalamig na kahit ang magandang malamig na dalaga ay mukhang medyo natakot. Sa sandaling ito, dali-daling humakbang pasulong ang pinuno ng team at sinabi sa isang mediating tone. Little bro, iwanan mo na lang siya. Ang aking nakababatang kapatid ay ignorante. Bakit ka bababa sa kanyang antas? Humph! Malamig na sumanghel si Sam at pinakawalan siya. Sa susunod na hawakan mo ako ng walang pahintulot, mag-isip kang mabuti, dahil hindi lamang ang iyong nakatatandang kapatid, kahit na dumating ang iyong ama at nagmakaawa, hindi ka makakaligtas ng ganito kadali. Pagkatapos ay tumalikod siya nang magtungo sa toro. Ako si Philip, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Tanong ng pinuno ng team. Hindi sumagot si Sam. Sa pagkakita na hindi sumagot si Philip sa halip ay lumaki ang kanyang ngiti. Nang akmang magsasalita na siya. Naunahan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Basura ka. Bastard, maghintay ka lang. Alam mo ba kung sino ako? Papatayin kita. Kung mayroon kang bayag, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan bago ka umalis. Sumpa Paul, tatahimik ka ba? Wala ka bang kahihiyan? Mag-ingat bago pa man niya matapos magsalita, sumigaw ang isa pang binata na tahimik hanggang ngayon. Nang lumingon si Philip, nakita niyang sumusugod si Sam patungo sa kanyang pole na may sungay sa kanyang kamay. Ang sungay ay ang sungay ng toro. Binali ni Sam ang 1.5 talampakang haba ng sungay ng toro at sumusugod patungo kay Paul. Ang tingin sa mukha ni Sam ay napakalamig at nakakatakot na kahit si Philip ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Lumabas siya sa kanyang pagkabigla at biglang hinarang si Sam sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang aura. Siya ay isang mid-stage acolyte mage ngunit kahit siya ay nakaramdam ng kaunting pagkabigla sa lakas ni Sam. Kahit na hindi siya isang mandirigma, ang lakas ng kanyang katawan ay pino pa rin ng espiritual na enerhiya. Hindi ito kaya ng isang peak ng initiation. Ngunit ang taong nasa kanyang mga kamay ngayon ay sumasalungat sa pamantayan. Little bro, itigil mo. Nagsalita lang siya sa isang impulse. Kahit na naharang si Sam, pilit niyang kinaladkad si Philip at inilapit ang kanyang mukha kay Paul at malamig na nagsalita. Sino ang tinawag mong bastard? Sabihin mo ulit iyon kung manggahas ka. Ang boses ni Sam ay puno ng hindi maihahambing na galit. Puno siya ng malamig na galit lamang. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, naunawaan ni Philip kung ano ang nangyari. Ang hanggal na nakababatang kapatid niya ay talagang tinamaan ang masakit na lugar ng lalaking ito. Smack! Sa sandaling iyon, isang tunog ng paghampas ang narinig at biglang nawala ng malay si Sam. Ang tumama sa kanya ay ang malamig na babae. Tumayo lang siya roon ng walang pakialam pagkatapos noon at pagkatapos ay malamig na sumulyap kay Paul. Panatilihin mo na lang ang iyong maluwag na dila sa iyong sarili kung wala kang kakayahan na suportahan ito. Kung ang lalaking iyon ay kahit isang first level acolyte, patay ka na sana kahit na may tulong pa ng iyong kapatid. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Sam sa loob ng ilang segundo at tumalikod upang suriin ang bangkay ng toro. Papa! Biglang sinampal ni Philip si Paul. Dahil lang sa ikaw ay mula sa lungsod sa tingin mo ba ang lahat ay iyong subordinate?
Sa tingin mo ba talaga na sapat na ang pagpapagalit sa iba at pagkatalo sa isang away ay nakakahiya? Ngayon ay nagsimula ka pang gumawa ng presyon sa iba sa iyong katayuan. Hindi ko dapat hinayaan na makipaglaro ka sa mga marangal na prick na iyon. Higit sa lahat, nang ahas ka pang insultuhan ang taong tumalo sa iyo at nagpakita ng awa. Sumpa ang taong iyon ay isang acolyte, pareho na sana tayong patay. Biglang nagising si Sam. Tumingin siya sa kanyang paligid at naghanap ng isang bagay na ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng malamig na galit. Sa wakas, nakahanap siya ng isang bagay at nang akmang aabutin niya ang kanyang sungay. Naunahan siya ni Philip at sinabi, "Little bro, alam kong galit ka, ngunit pakiusap bigyan mo ako ng kaunting mukha at iwanan mo na lang ang bagay na ito. Sa pagkakataong ito, kasalanan talaga ng aking kapatid. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Maaari nating talakayin ang mga bagay." "Paano iyon?" sabi niya na may magalang na tono. Malamig na tiningnan sila ni Sam at para bang may iniisip siya, nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali at dahan-daang naglakad patungo kay Philip. Dahan-dahan niyang hinawakan ang sungay at tumalikod at naglakad patungo sa bangkay. Humakbang paatras si Hailey mula sa bangkay at tiningnan siya. "Little bro, kailangan mo ba ng tulong sa bangkay na iyon?" Alok ni Philip. Dahil umalis si Sam, masaya siyang tumulong at bumaantong hininga siya sa ginhawa. "Saan kayo nagmula?" tanong ni Sam nang hindi lumilingon. "Kami ay mula sa Starwoods Academy mula sa Starwood City. Ako ang anak ng Evergreen Pavilion Head. Bilang isang paghingi ng tawad ngayon. Maaari kang pumunta sa aking lugar at ayos lang, ililibre kita sa isang magandang pagkain. Sa araw na pumunta ako sa lungsod, sa araw na iyon ay magkakaroon ng bali ang braso ng iyong nakababatang kapatid. Kung ang iyong kapatid ay kahit kalahati ng mapagpakumbaba tulad mo at humingi ng tawad, sana ay tinawag ko na ito. Ngunit magtiwala ka sa akin sa susunod na kung kayong apat ay sabay na sumugod sa akin. Kukunin ko pa rin ang braso na iyon. Walang taong nabubuhay pa pagkatapos akong tawaging bastard. Pinapalampis ko siya dahil sa iyo. Mas mabuting alagaan mo ang iyong kapatid." Sa sandaling matapos niya ang isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Ang toro na humigit kumulang 700 kilo ay itinataas ni Sam gamit ang isang braso at pinanatili niya ito sa kanyang balikat. Tulad nito, nagsimula siyang maglakad nang hindi tumitingin pabalik patungo sa kanyang nayon. Kabanata 7. Marvin, ano sa tingin mo sa kanya? Sa sandaling umalis si Sam, tinanong ni Philip ang ikatlong lalaki sa team. Mayroon siyang brawler gloves na nakasuot sa kanyang mga kamay. "Sa tingin ko, kamangha-mangha siya. Angkop siyang maging isang mandirigma na nakatutok sa mga grappling technique," sabi ng lalaking nagngangalang Marvin. "Ang pagpatay sa isang Blazing Earth Bull habang nasa yugto pa lamang ng initiation ay maganda, kahit na sa pamamagitan ng mga guerrilla tactic, hindi pa rin masama," patuloy niya pagkatapos ng bahagyang paghinto. "Hindi, pinatay niya ito sa isang sulyap," sabi ni Hailey mula sa gilid. "Ano? Imposible. Napakalaki ng pagkakaiba sa lakas," sabi ni Marvin na may gulat. "Walang pinsala sa anumang ibang bahagi ng katawan sa bangkay maliban sa ulo nito. Hindi lamang iyon, tumingin ka sa paligid. Walang mga palatandaan na gumamit ang toro ng mga fire-type attack. Iyon ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Pinatay niya ito bago pa man ito magamit ang fire attack nito," paliwanag ni Hailey. Nang marinig iyon, pinagmasdan nilang lahat ang kanilang paligid at napagtanto nila na tama ang sinabi niya. "Dapat natin siyang sundan. Kung siya ay mula sa nayon, dapat nating subukang i-recruit siya ng mas maaga. Upang ang ating faction ay magkaroon ng isa pang eksperto sa paaralan," sabi ni Philip at nagsimula silang lahat na gumalaw patungo sa nayon. Kahit si Paul ay sumunod ng labag sa kalooban. Habang ganito ang sitwasyon sa kakahuyan, hindi masasabing pareho ang sitwasyon sa Village Head Mansion. Nagngangalit si Oliver habang nakatingin sa loob ng leather pouch sa kanyang kamay. Ang pouch ay puno ng transparent na parang baso ng mga bato. Wala silang iba kundi ang mga spirit stone na ganap nang naubos ang espiritual na enerhiya. Ang leather pouch ay tiyak na ang ibinigay ni Sam sa tauhan ni Oliver. Ibinato lamang ni Oliver ang bag sa galit at nagsimulang maglakad palabas ng mansyon. Sumunod din sa kanya ang dalawang tauhan. Talagang natatakot sila na ang spoiled na anak na ito ng village head ay hindi pa nagagalit ng ganito. Pagkatapos niyang tingnan ang pouch, hindi man lang siya nagsalita ng anuman kundi direktang nagsimulang magtungo patungo sa bahay ni Sam. Nang marating niya ang bahay ni Sam, nakita niyang nakakandado ang bahay at agad nilang sinira ang bahay at sinimulang wasakin ang lugar at lahat ng mga damit na handa ng ibenta ay winasak. Matapos ganap na wasakin ang lahat, nagtungo sila sa labas at nakita nila ang maraming tao na nakapaligid sa bahay habang nagbubulungan sila. Tingnan mo iyon. Tiyak na nagkasala si Sam sa spoiled na anak na ito ng village head.
Nagwala na naman itong si Oliver. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bibigyan ka niya ng problema kung marinig niya iyon. Paano kung marinig niya iyon? Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Nasaan si Sam? Umungal si Oliver sa mga tao. Tumahimik ang lahat sa loob ng isang segundo. Sa sandaling ito, lumapit si Michael sa pamamagitan ng pagtulak sa karamihan. Nang makita niya ang gulo, nagalit siya. Oliver, ano ang ibig mong sabihin dito? Kahit na anak ka ng village head, hindi ka nakatataas sa batas, malakas na sabi ni Michael. Gagawin ko ang anumang gusto ko. Paano kung winasak ko ang lugar ng isang karaniwang tao? Kahit patayin ko siya, dapat niya itong tanggapin ng may ngiti, umungal si Oliver. Nagkagulo ang karamihan. Mahigit sa kalahati ng mga residente ng nayon ang narito. Sa pamamagitan nito, dumating din ang mga gwardya ng nayon. Nang marinig nila ang mga salita ni Oliver, nagulat silang lahat. Nang akmang kikilos ang mga gwardya upang dalhin si Oliver, nagsimulang magbigay daan ang karamihan. Nang malinis ang daan, nakita nilang lahat si Sam na naglalakad patungo sa kanyang bahay na may isang napakalaking toro sa kanyang balikat. Nang makita ni Sam si Oliver at ang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay ang kalagayan ng kanyang bahay, agad siyang nagalit. Sa oras na ito, nakita rin ni Oliver si Sam, ngunit iba ang kanyang ekspresyon. Nang makita ang napakalaking toro, naunawaan niya ang isang bagay. Nagsimulang maglinang si Sam. At mataas din siya sa antas. Naunawaan niya ito dahil malinaw niyang nakilala ang bangkay ng toro. Iyon mismo ang toro na ginamit niya upang patayin si Sam. Hindi niya maiwasang lumunok pagkatapos makita kung paano tumingin si Sam. Bago pa man siya makalabas sa kanyang pagkabigla, kumilos na si Sam. Ibinaba ni Sam ang bangkay at pinakawalan ang kanyang aura. Mabilis niyang inilipat ang isa sa dalawang tauhan sa likod ni Oliver. Nahuli niya ang likod ng leeg ng lalaki at ibinagsak ang kanyang mukha ng direkta sa lupa. Nagbigay ng isang miserable na hiyaw ang taong iyon. Ngunit hindi tumigil si Sam. Tumayo siya at tinapakan ng lalaki sa kanyang likod at hinawakan ang kanyang braso. Ginawa ni Sam ang kanyang kabilang braso na parang isang talon at pinutol ang braso ng lalaking iyon. Crack, isang tunog ng pag-crack ang dumating at ang buto ay tumusok palabas ng balat. Ngunit hindi pa tapos. Muling pinutol ni Sam at isa pang tunog ng pag-crack ang dumating. Pakiusap, nagpapasensya ako, iwanan mo ako, iwanan mo ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Nagsimulang magmakaawa ang lalaking nabali ang braso. Huli na. Malamig na sagot ni Sam at isang eksena na gamulat sa buong karamihan ang nangyari. Hinawakan ni Sam ang buto na tumusok sa labas ng balat at direktang hinayla. Isang buto ang lumitaw sa kanyang kamay. Nahimatay ang lalaki sa ilalim ng kanyang paa dahil sa sakit. Bago pa man maunawaan ng sino man ang nangyari, lumundag si Sam patungo sa isa pang tauhan at pinigilan ang lalaking iyon. Lumabas ang tauhan na iyon sa kanyang pagkabigla at agad siyang nagsimulang magmakaawa. Pakiusap, Sam. Pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi na kita guguluhin muli. Pinilit lamang kami ni Oliver na gawin ito. Pakiusap. Sa oras na ito, lumabas din ang mga gwardya mula sa kanilang gulat. Ngunit hindi sila nang ahas na gumalaw. Silang lahat ay mga mandirigma sa yugto ng initiation. Ngunit natatakot sila kay Sam. Sa pagkakita sa kanyang bilis at lakas, naramdaman nila na ipapadala nila ang kanilang sarili sa kamatayan kung sila ay lalaban. Kaya, nagsimula silang manghimok. Sam, iwanan mo siya. Ito ay isang krimen, sabi ng isang gwardya. Tumahimik ka. Nasaan ka noong winasak nila ang aking bahay? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, ikaw ang susunod, sabi ni Sam sa malamig na boses at kaagad pagkatapos niyang matapos, sinaksak niya ang buto sa kanyang kamay ng pauiles mula sa ilalim ng tadyang ng tauhan sa ilalim niya. Sumigaw ang tauhan sa paghihirap. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ngunit nanatili si Sam sa kanya na parang isang bundok. Pagkatapos ay direktang sumipa si Sam sa bahagi ng buto na nasa labas gamit ang kanyang tuhod. Nawala ang kabuoang buto. Kahit ang dugo ay tumigil sa pagdaloy dahil hinarang ito ng buto. Nahimatay ang tauhan. Ang eksenang ito ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng lahat ng mga manunood. Naramdaman ng lahat na tumatayo ang kanilang buhok sa kanilang mga leeg. Sa pagkakataong ito, mayroon lamang isang pag-iisip sa kanilang mga isipan. Masyadong malupit. Akala nilang lahat na ang Sam na ito ay isang napakagandang tao dahil siya ay napakababa. Ngunit ngayon naramdaman nila na nakita nila siya sa unang pagkakataon. Ang mapanuksong gwapong mukha ay naramdaman na napakapamilyar sa kanila. Pagkatapos ay tumayo si Sam at dahan-daang nagsimulang maglakad patungo kay Oliver, na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Ang kanyang aura ay napakatindi na nagsimulang manginig ang mga binti ni Oliver habang siya ay humakbang paatras. Anong gusto mong gawin?
Tumingin si Oliver kay Sam at nagtanong na may nanginginig na boses. Natatakot na siya ngayon. Hindi niya sana naisip na ang isang basura ay gagawa sa kanya ng ganito kay Tekot. Pinagsisihan niya ngayon ang kanyang mga aksyon. Sinabi ko na sa iyo, G. Oliver. Babayaran kita para sa lahat, sabi ni Sam sa isang mahinang boses habang biglang naghagis ng isang suntok kay Oliver. Lumipad si Oliver na parang isang saranggola na naputol ang tali. Ngunit hindi siya tumama sa lupa. Sinalo siya ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit. Walang nakakaalam kung kailan dumating ang lalaking ito. Ngunit nang makita siya ng lahat, dali-dali silang yumuko at sinabi. Nagbibigay kami ng aming paggalang sa village head. Siya ang village head ng Lover Rock Village at ama ni Oliver. Walang pakialam niyang sinenyasan silang tumayo at pinagmasdan niya ang kanyang paligid at sa wakas ay tumingin sa binata sa kanyang harapan na ang nag-iisang tao na hindi yumuko. Binata, hindi mo ba alam kung paano magbigay ng paggalang sa iyong mga nakatataas? Sabi ng isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Sam mula sa gilid. Siya ay isang opisyal sa nayon na responsable sa pagkolekta ng buwis mula sa mga taga-nayon. Siya ay peak acolyte mage. Hindi binigyang pansin ni Sam. Tumingin lamang siya ng diretso patungo sa village head ng malamig nang hindi nagsasabi ng isang salita. Nagalit ang opisyal. Nang akmang magsasalita siya, pinigilan siya ng village head at tinanong ang mga kalapit na gwardya. Anong nangyari? Lumapit ang isang gwardya at magalang na sinabi ang lahat tungkol sa sitwasyon ng hindi nagtatago ng anumang katotohanan. Dahil nakita ng maraming tao ang nangyari, imposible na magsinungaling. Ang ekspresyon ng village head ay lumala habang mas naririnig niya ang sitwasyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin kay Sam at sa bangkay ng toro at sinabi. Nakasilang ka. Hindi sumagot si Sam, sa halip ay pinakawalan niya ang aura. 9th stage initiation. Bulong ng village head sa isang mahinang boses at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa pagkakaalala ko, hindi ka makapaglinang. Paano mo nagawa iyon? Hindi pa rin sumagot si Sam. Muling nagtanong ang village head. Itinuro niya ang dalawang tauhan na walang malay sa lupa at nagtanong. Kahit na may mga hindi pagkakasundo ang mga kabataan, dapat ka bang maging ganito kalupit? Nasaan ka noong winasak nila ang aking tindahan? Nasaan ka noong binugbog nila ako sa nayon? Nasaan ka noong sinubukan nilang magplano at patayin ako? Huwag kang magsalita kung hindi mo alam, sabi ni Sam. Paano ka nang ahas na makipag-usap sa akin, ang village head ng ganyan? Umungal ang village head sa galit. Pinakawalan niya ang kanyang aura at nagsimulang maglapat ng presyon kay Sam. Nagsimulang pawisan ng labis si Sam at nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Ngunit tumingin pa rin siya ng diretso patungo sa village head at sumagot. Ano, naaalala mo pa rin, ikaw ang village head? Pagkatapos ay nagbayad ako ng 10% ng aking buwis bawat buwan at binugbog ako ng dalawang lalaking ito at pinagbantaan ng iyong anak. Ngayon winasak nila ang aking bahay at sinabi niyang papatayin niya ako. Agad na nawala ang init ng ulo ng village head at akmang kikilos na siya. Sa sandaling iyon, isang boses ang nanggaling sa malayo. Wow, 10% na buwis. Village head, akala ko ayon sa panuntunan ng kaharian mayroon lamang 5% na sistema ng buwis. At ikaw na isang novice mage ay aatakihin pa rin ang isang junior sa yugto ng initiation dahil hiniling niya ang buwis na binayaran niya. Lumingon ang lahat patungo sa boses at nakita ang 4 na tao sa mamahaling battle attire. Nang makita sila ng village head, agad siyang namutla. At tumayo roon na natigilan. Hindi tulad niya, ang lahat ng mga taga-nayon ay nagkagulo. Hindi nila alam na niloloko sila sa kanilang pinaghirapang pera. Kaya, nang malaman nila ito, talagang nagalit sila. Young Master Evergreen. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng village head. Kailangan ko pa ba ng iyong pahintulot para pumunta rito? Sagot ni Philip. Nawala ang kanyang palakaibigang asal at magalang na tono. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung alam ko lang sana ay naghanda ako ng isang piging para sa iyo, sagot ng village head. Hindi pinapansin ang tono ni Philip. Wala akong pakialam sa iyong pagiging mapagpatuloy. Umalis ka na ngayon, walang pasensya na ikinaway ni Philip ang kanyang kamay. Aalis ako, agad na sagot ng village head at umalis. Ngunit sinusundan siya ng isang malaking karamihan kasama niya. Naglakad si Philip patungo kay Sam at tumayo sa harap niya. Sumunod sa kanya ang kanyang mga kasamahan at tumayo sa likuran niya. Kaya, ang pangalan mo ay Sam, sabi ni Philip na may ngiti. Walang pakialam na tumango si Sam at bumaling kay Paul. Tabla na tayo. Pagkatapos ay tumalikod siya na dala ang bangkay ng toro at naglakad papasok sa kanyang compound. Hindi alintana ni Philip at nagsimulang sundan siya habang si Paul ay bumaantong hininga ng malaki.
Talagang natatakot siya kanina. Matapos ang kalupitan ni Sam, naramdaman niyang maswerte siya at tinalikuran ang lahat ng kaisipan ng paghihiganti. Mabilis din siyang sumunod kasama ng iba. Nagtungo si Sam sa kanyang likuran kung saan naroon ang balon at ibinaba ang bangkay. Biglang dumating ang boses ni Michael. Sam, mula kailan ka naglilinang? Tanong ni Michael habang tumatakbo patungo sa kanya. Tumingin kay Michael sina Philip at ang kanyang mga kasamahan. Hello Tio Michael, mabagal lang ang aking pag-unlad kaya akala nila hindi ako makapaglinang. Ngunit ngayon nagbunga ang aking pagsisikap at nakasilang ako. Magaling, ito ba ang iyong pangangaso? Bata mayroon kang bituka. Ang iyong unang pangangaso ay ang toro na sumubok na patayin ka, tanong ni Michael habang tinitignan niya ang bangkay. Naguguluhan ang tingin ni Philip at ng kanyang mga kasamahan. Ngunit nang makita nila ang mga marka ng sugat sa katawan ni Sam, agad nilang naunawaan. Opo, Tio. Tumawa si Sam. Tio, nakikita mong narito ang aking mga kaibigan, maaari ba tayong mag-usap mamaya, sabi ni Sam na may awkward na ekspresyon. Okay, mag-uusap tayo bukas, sabi ni Michael at umalis. Bakit kayo narito? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sam sa walang pakialam na paraan. Ganap na nawala ang kanyang ngiti. Natigilan ang lahat nang makita nila ang pagbabagong ito. Kabanata 8. Bakit kayo narito? Malamig na tumingin si Sam sa 4 na taong ito at nagtanong ng walang emosyon. Ang mga ekspresyon ng 4 na tao ay hindi na maaaring maging mas nagtataka. Akala nila na ang Sam na ito ay ganap na ibang tao. Sam, hindi ba medyo bastos iyon? Sinabi mo lang na kami ang iyong mga kaibigan, tama, sabi ni Philip na may kanyang signature na palakaibigang ngiti. Dumiretso ka sa punto, tanong ni Sam nang hindi mapagpasensya. Hahaha okay, maaari ko bang malaman kung ilang taon ka na? Tanong ni Philip. Bakit mo kailangang malaman? Tanong ni Sam na may bakas ng pagkalito. Sagutin mo lang ang ilang tanong at maaari tayong magkaroon ng isang maayos na talakayan. Pakiusap ni Philip na may tono ng pagsusumamo. 2 buwan hanggang 15 taon, sagot ni Sam habang nakaupo siya nang nakakross ang mga binti sa harap ng bangkay ng toro. Habang walang pakialam pa rin si Sam, ang lahat ay natigilan ng higit pa sa paniniwala. Dahil kahit sa lungsod kahit sa imperial na kabisera ng kanlurang kontinente, ang pag-abot sa tuktok ng initiation bago ang 15 ay bihira. Sinasabi mo ba ang totoo? Tanong ni Paul upang matiyak. Ngunit ang nakuha lamang niya ay isang malamig na sulyap mula kay Sam bilang tugon. Sam, interesado ka bang pumunta sa Starwood City upang sumali sa Starwood Academy? Tanong ni Philip pagkatapos huminga ng malalim. Tumingin si Sam sa kanya nang may pagkalito. Nang makita ang kanyang ekspresyon, nagsimulang magpaliwanag si Philip. Sa totoo lang, ang iyong nayon ay ang kompletong dulo ng aming kanlurang kontinente sa timog na direksyon. Mayroon lamang itong koneksyon sa 3 lungsod. Starwood City, Misty River City. At sa wakas, Mountain Lake City. Ang Lava Rock Village na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Starwood City. Bawat taon magkakaroon ng isang pangkat ng mga tao mula sa iyong nayon na ipapadala sa Starwood City. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagtatanong kung mayroon kang interes na sumali. Sa pakikinig sa paliwanag, sa wakas ay napagtanto ni Sam. Sa ngayon, talagang gustong pumunta ni Sam sa Starwood City. Ngunit hindi upang sumali sa akademya kundi upang magbukas ng isang negosyo. Alam ni Sam ang isang bagay na kung gusto niyang paunlarin ang kanyang paglilinang, kailangan niya ng maraming mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Sam na buksan ang kanyang tindahan sa lungsod. Kahit na hindi siya natuto ng anumang kasanayan sa pananahi sa nakaraang buhay, ang may-ari ng katawan ay nagtanim ng mga kasanayan sa kanyang mga buto. Kaya, hindi mahirap kumita ng pera. Pagkatapos ng ilang paunang pagtitipid, maaari lamang niyang ilabas ang kanyang mga kasanayan at imbensyon mula sa kanyang nakaraang buhay at maaari siyang higit pang umunlad. Ngunit nang isipin niya ang kanyang limitadong kaalaman sa kanyang mundo, ang pagpunta sa akademya ay hindi tila isang masamang ideya. Ngunit kailangan pa rin niyang maghintay upang makumplito ang pagsubok ng lalaking iyon na si Ling Tian. Pupunta ako ngunit mayroon akong ilang bagay na dapat alagaan dito. Kaya, hindi ako darating hanggang sa ilang araw mamaya, sagot ni Sam. At pagkatapos ay muling nagpatuloy na mag-concentrate sa bangkay. Ipinikit ni Sam ang kanyang mga mata at nagsimulang ilabas ang kanyang espiritual na enerhiya sa bangkay at nagsimulang magmasid. Sinusubukan niya ang kakayahang obserbahan ng kanyang espiritual na core. Nang ganap na mapuno ng espiritual na enerhiya ang bangkay. Nakakuha si Sam ng isang pananaw sa kanyang isipan. Malinaw niyang nakikita ang mga kalamnan, dugo, buto, nerbiyos, at maging ang istruktura ng cell ng bowl. Mayroong isang mahinang bakas ng mga particle na nagmumula sa mga pores ng balat mula sa bowl. Iyon ang mga espiritual na particle ng enerhiya. Kaya,
Ang espiritual na enerhiya ay katulad lamang ng konsepto ng liwanag sa aking nakaraang mundo. Ang liwanag ay gawa sa mga photon kung saan ang espiritual na enerhiya na ito ay gawa sa mga particle na ito. Ang isang bagay na karaniwan ay ang parehong tila walang anumang masa ng particle, isip ni Sam habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at binawi ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa sandaling tumayo si San, mayroon siyang mahinang sakit ng ulo. Ito ang dahilan kung bakit niya ibinigay sa akin ang Divine Soul Spiritual Sense Technique. Isip ni Sam habang tumalikod siya. Nang makita niya na walang tao doon sa kanyang likuran, nakahinga siya ng maluwag. Ayaw niya ng anumang bisita. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto upang pumasok sa kanyang bahay. Samantala, nagngangalit ang village head sa kanyang mansyon. Anong koneksyon mayroon ang brat na iyon sa young master ng Evergreen family? Sabihin sa isang tao na bantayan ang kanyang bahay. Sa sandaling umalis ang mga nobles na iyon mula sa lungsod, ipaalam sa akin. Kailangan kong patayin ang bastard na iyon para sa lahat ng gulo na nilikha niya, sabi ng village head sa kanyang subordinate, yumuko ang kanyang subordinate at umalis. Lumingon siya upang tingnan ang kanyang anak na lalaki na nawala pa rin sa pagkabigla at bumantong hininga siya. Kung hindi mamamatay si Sam, hindi makakabawi si Oliver at susulong sa kanyang paglilinang, isip niya sa kanyang sarili at ibinaling niya ang kanyang tingin patungo sa bintana. Doon sa labas ng mansyon, mahigit sa kalahati ng mga residente ng nayon ang nakaupo sa protesta para sa kanilang mga buwis. Sa pagkakita nito, mas lalo lamang siyang nasunog sa galit. Malayo sa mansyon, kapapasok lamang ni Sam sa kanyang bahay at nakatayo roon na natigilan sa eksena sa kanyang harapan. Mayroong 4 na tao sa kanyang harapan. Wala silang iba kundi sina Philip at ang kanyang team. Naghugas silang lahat at nagpalit ng kanilang mga damit at nakaupo sa kanyang living room C.U.M. shop at nagkukwentuhan na para bang ito ay kanilang sariling tahanan. Si Hailey ay may ilang mga papel sa kanyang mga kamay habang sinusuri niya ang mga ito ng may buong konsentrasyon na may isang kakaibang ekspresyon. Nang makita na pumasok si Sam, sinabi ni Philip. Halika Sam. Naghihintay kami sa iyo, sabi niya habang sinenyasan si Sam na umupo sa isang bakanteng upuan. Sinabi ko na hindi ako makakapunta ngayon. Bakit kayo narito pa rin? Tanong ni Sam sa inis habang nakaupo siya sa upuan. Siyempre, mananatili kami rito hanggang sa maayos mo ang iyong mga bagay, sa pagkakataong ito, ang sumagot ay si Marvin. Sa pakikinig sa kanyang tugon, hindi nakapagsalita si Sam. Hindi ba kayo mga nobles mula sa lungsod? Paano kayo naging walang hiya? Isip ni Sam sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala. Hindi namin guguluhin ang iyong buhay, walang hiyang sabi ni Philip. Ikaw ba ang gumawa ng mga damit na ginawa ni Freya? Mula sa labas ng asol, tanong ni Hailey na nagdulot ng katahimikan sa lahat. Pagkatapos ng lahat, hindi ganito kumilos ang Ice Princess. Ngunit malinaw na naiinis si Sam sa kanyang tono. Inuutusan ba niya siya? Impyerno hindi niya siya sasagutin. Kaya, ibinaling niya lamang ang kanyang ulo. Sa pagkakita sa kanyang tugon, talagang nagalit si Hailey. 20 ilang araw na ang nakalipas nakakuha si Freya ng isang bagong koleksyon ng damit mula sa kung saan at ang mga damit na iyon ay talagang maganda. Alinman sa kalidad o pagbuberda ang lahat ay mahusay. Sinabi ni Freya na partikular niyang ipinasadya ang kanyang damit sa isang mananahi. Ngunit hindi niya ibubunyag kung sino ito kahit anuman. Iyon ang dahilan kung bakit nang makita niya ang mga disenyo ng mga damit, talagang nakaramdam siya ng pananibik. Hindi niya nakontrol ang kanyang tono dahil nasanay na siya dito. Tinanong kita. Sagutin mo ako, inulit ni Hailey sa parehong tono. Lalo pang naiirite si Sam. Kung hindi ako natatakot na lahat kayo ay magkakaisa sa akin, pinalayas ko na sana kayo at ngayon ang babaeng ito ay nagsasalita pa sa akin sa bossy tone. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Sagot ni Sam sa parehong uri ng tono tulad niya. Sa pakikinig nito, ang lahat ng mga tao sa silid ay muling natigilan. Walang sino man ang nang-ahas na makipag-usap sa Ice Princess ng ganito dati. Bro, mayroon kang bituka, sige. Ito ang kaisipan sa isipan ng lahat ng 3 lalaki. Sa pagkakataong ito, kahit si Hailey ay natigilan. Ito ang unang pagkakataon na may nagsalita sa tono na iyon sa kanya. Ang lahat ay palaging magalang sa kanya o pumupuri sa kanya. Mayroon pa nga siyang mga taong sumisipsip sa kanya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na marinig ang gayong tugon. Sa pagtingin sa kanilang mga mukha, naunawaan ni Sam kung ano ang iniisip nila kaya nagpatuloy siya. Makinig ka sa akin, miss. Maaaring mayroon kang mga taong pumupuri at sumisipsip sa iyo sa kaliwat kanan. Impyerno, maaari ka pang magkaroon ng ilang mga flower guardian na nagtatangkang ligawan ka. Ngunit wala akong dahilan upang maging sunod sonyerin sa harap mo at hindi ko man lang kailangang tiisin ang iyong tono at pag-uugali. Kung mayroon kang problema sa iyon, umalis ka sa aking bahay.
Kung talagang kailangan mong malaman ang isang bagay, kailangan mong maging magalang at magalang din akong sesegot. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tumayo si Sam at naglakad patungo sa kanyang silid at nagpatuloy sa pagsasalita. Kung gusto ninyong manatili rito, maaari ko kayong payagan bilang kabayaran sa paggabay sa lungsod. Para sa pagkain maaari ninyong kainin ang toro sa labas sa mga sumusunod na araw. Ngunit kailangan ninyong paghiwalayin ang balat ng dugo at mga sungay para sa akin bilang kabayaran. Hindi ako naghahanap ng mga kaibigan, kung gusto ninyo talaga ng pagkakaibigan maghintay tayo hanggang sa tayo ay mapagkakatiwalaan sa isa't isa. Hanggang doon maaari lamang tayong gumawa ng mga deal. Kung sumasang-ayon ka, maaari kang manatili. O kaya umalis ka sa susunod na araw. Sa pagtatapos ng kung ano ang gusto niyang sabihin, umalis siya sa kanyang silid at natulog sa kanyang kama. Matapos marinig ang sinabi ni Sam, natigilan ang lahat. Pagkatapos ay nagkaroon si Hailey ng isang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Si Philip ay may ngiti sa kanyang mukha habang bumubulong siya. Kawili-wili. Sa susunod na araw bago dumating ang madaling araw. Tumalon si Sam sa pader at pumasok sa bahay ni Michael at pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang sarili ng isang balabal at umalis sa nayon sa direksyon ng kakahuyan. Akala niya na dapat siyang maging maingat dahil nagkasala siya sa village head. Sa katunayan, tama siya. Mayroong ilang mga gwardya na palihim na nagbabantay sa bahay ni Sam. Ngunit hindi nila napagtanto na napalampas nila siya. Dahan-dahang naglakad si Sam patungo sa kanyang karaniwang lugar sa kakahuyan at nagtaka. Saan ko dapat hanapin ang pinakamahusay na hayop? Sa pagkakaalam ko ang pinakamalakas na hayop sa kakahuyan sa lugar na ito ay level 2 peak stage Scarlet Flame Panther, at ang kapareha nito. Kaya, kung ang pinakamalakas ay itinuturing na pinakamahusay, dapat na isa sa dalawa. Ngunit sa tingin ko hindi iyon totoo, pag-iisip ni Sam. Sa sandaling iyon, isang tunog ang dumating sa mga tainga ni Sam. Ko. Itinaas ni Sam ang kanyang ulo at nakita ang isang grupo ng mga uwak na lumilipad mula sa bulkan. Pagkatapos ay biglang may sumagi sa kanyang isipan. Gaano man kalaki ang isang mas malaking mundo? Paano magkakaroon ng mga ordinaryong uwak sa isang bulkanikong rehiyon? Tiyak na mayroong isang bagay na kaina-hinala dito. Sa pag-iisip tungkol dito, direktang naglakad si Sam patungo sa bulkan. Tiningnan ni Sam ang bulkan mula sa malayo habang dahan-dahan siyang gumalaw doon. Ang tuktok ng bulkan ay hindi nakikita. Dahil tinakpan ng usok ang lahat. Nagpunta si Sam sa paanan ng bulkan at napakataas ng temperatura. Malinaw niyang nakikita ang mga uwak na pumapasok at lumalabas mula sa smog cloud sa itaas. Tingnan natin kung ano ang mayroon ka sa tindahan, bulong ni Sam habang dahan-dahan siyang nagsimulang umakyat. Kabanata Siyam. Dahan-dahang sinimulan ni Sam na tahakin ang bulkan ng dahan-dahan. Napakainit ng ibabaw na ang pawis mismo ay nagiging singaw sa manipis na hangin sa sandaling lumabas ito sa mga pores. Ngunit patuloy pa rin si Sam. Dahil sa mas mataas na narating niya, mas maraming uwak ang nakita niya malapit sa bulkan, lalo lamang siya nitong pinaniwalaan na mayroong talagang mali. Dahil walang ordinaryong uwak ang maaaring mabuhay malapit sa isang bulkan lalo na ang paglipad patungo sa bunganga ng bulkan. Kung gayon kung ang mga uwak na ito ay hindi ordinaryo, dapat ay mga magical beast. At kung ang isang buong kawan ng mga uwak na ito ay naroon ng magkasama at walang sino man sa nayon ang nagbigay pansin dito. Iyon ay isang bagay na hindi natural. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan itong malaman ni Sam. Sa wakas ay pumasok si Sam sa smog na tumatakip sa bunganga ng bulkan. Nang pumasok siya sa smog, hindi lumabo ang kanyang paningin sa kabaligtaran kung ano ang nakita niya ang halos nagpawalang bisa sa kanyang pagkakahawak. Ang bunganga ng bulkan ay hindi kasing lapit ng inaasahan niya. Malayo pa rin ito at ang mas ikinagulat niya ay ang bundok mula ngayon ay walang slope. Halos parang isang tuwid na pader. Huminga si Sam ng malalim at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, hindi niya matiis ang temperatura. Ang kanyang katawan ay pinatigas sa pamamagitan ng paglilinang ng Myriad Beast Bloodline, teknik upang matiis ang presyon mula sa bloodline mula sa mga hayop ngunit hindi pa rin siya makapagpatuloy. Kaya, sa wakas ay nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at walang malay na sinimulan ang teknik sa paglilinang. Bigla niyang naramdaman na ang temperatura sa kanyang paligid ay tumaas ng malaki. Sa pagkataon nito, nakita ni Sam ang pag-asa at muling ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ngunit pagkatapos ng 100 metro ng pag-akyat, nagsimula siyang makaramdam ng matinding presyon na bumabagsak sa kanya at muling bumagal ang kanyang paglalakbay. Ngunit hindi tumigil si Sam, nigil-inang siya ng galit at nagpatuloy. Sa wakas, halos ng tanghali na, narating ni Sam ang tuktok. Sa tuktok ay may daan-daang uwak. Ang lahat ng mga uwak ay gaya ng inaasahan ni Sam na level 1 beast.
Ang kanilang mga mata ay nagliliyab na pula at ang kanilang mga balahibo ay katulad lamang ng mga normal na balahibo ng uwak, ngunit ang kanilang kulay ay medyo naiiba dahil mayroon silang mamula-mulang kulay para sa kanila sa kanilang itim na kulay. Sa wakas ay napagtanto ni Sam kung ano ang mga ito. Sila ay mga firecrow. Ngunit ayon sa kaalaman na natutunan niya mula sa bestiary, hindi sila dapat narito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi man lang naisip ni Sam sa direksyong iyon. Ngunit pinatunayan ng katotohanan na mali siya. Ang mga hayop na ito na mas mataas na uri ng mga species na hindi dapat umiral sa mortal na kaharian na ito ay narito. Sa wakas ay naunawaan ni Sam ang isang bagay, tinahak niya ang tamang landas. Nakaramdam siya ng kaunting pananabik at isang bihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang gumalaw patungo sa gilid ng bunganga. Ngunit ang eksena sa kanyang harapan ay hindi gaya ng inaasahan niya. Mayroong isang orb na kumikinang ng may sigla tulad ng isang makinang na araw ay naruroon sa gitna ng lava pool. Ngunit ang isa pang bagay na ikinagulat niya ay ang lalim ng bulkan. Ang lalim sa loob ng bulkan ay napakaliit kumpara sa labas. Halos umakyat si Sam ng 4,000 metro ngunit sa loob ng bulkan ang lalim ay 500 metro lamang. Ang kaibahan na ito ay nagpatigil sa kanya. Kung hindi dahil sa mga heatwave mula sa lava pool, sana ay pinaghihinalaan ko na ito ay isang ilusyon. Isip ni Sam habang lumundag siya sa loob ng bunganga ng bulkan at lumapag sa pampang na napakaliit na halos sapat na para sa isang tao na tumayo. Huminga siya ng malalim na halos nagprito sa kanyang mga baga. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang orb na nasa laki ng isang elepante. Sa kinang na iyon ay tila mayroong isang bagay na natutulog. Habang pinagmamasdan ni Sam ang orb, sa kanyang bahay ay pinag-uusapan siya ng mga di inaasahang bisita. Kapatid, kailangan ba talaga nating manatili rito at isama siya sa atin? Tila hindi niya tayo gusto, tanong ni Paul kay Philip. Medyo natatakot siyang makasama si Sam. Ano sa tingin mo, Hailey? Tanong ni Philip kay Hailey na may ngiti na para bang hindi niya narinig si Paul. Sa ngayon, tinitingnan ni Hailey ang lahat ng mga papel sa silid gawaan kung saan karaniwang ginagawa ni Sam ang mga damit. Huminto siya sa paggambala at tumingin kay Philip. Kailangan kong gumawa ng isang deal sa kanya. Kahit na umalis kayong mga lalaki, mananatili ako rito, sagot niya sa kanyang walang pakialam na tono. Naguluhan sina Marvin at Paul. Anong deal ang gusto mong gawin? Tanong ni Paul nang may pag-uusisa. Ngunit ang nakuha lamang niya ay isang sulyap bilang tugon. Okay Hailey, cool down, alright. Alam kong gusto mong hilingin sa kanya na gumawa ng mga damit para sa iyo. Hindi mo kailangang kabahan si Paul kung ayaw mong sabihin ito, putol ni Philip habang tumatawa siya. Humph! Ang nakuha lamang niya bilang tugon ay isang snort habang ibinaling niya ang kanyang tingin patungo sa mga papel. Sa tingin ko hindi naman ganoon nakakainis na tao si Sam. Sa tingin ko naiirito lang siya tungkol sa isang bagay kaya siya kumikilos ng ganyan, sabi ni Marvin mula sa gilid. Sa tingin ko rin. Maghintay tayo, wala naman tayong gagawin, sabi ni Philip habang umupo siya at nagsimulang maglinang. Samantala, pinagmamasdan pa rin ni Sam ang orb. Pagkatapos ng matagal na pagmamasid, napagtanto niya na mayroong isang ibon na tila nasa estado ng pagtulog. Naunawaan lamang ni Sam na ganap na tama ang kanyang pag-iisip. Kaya, sinuri niya ang Myriad Beast Bloodline technique at binago kung paano gumawa ng isang kontrata. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang simbolo ng kamay habang pinapalipat-lipat ang kanyang espiritual na enerhiya ayon sa technique. Pagkatapos ay isang komplikadong rune ang lumitaw mula sa kanyang glabella. Bigla na lamang, nagsimulang magbigay ng reaksyon ang ibon sa orb. Pagkatapos ay lumiwanag ang orb at sa mismong susunod na segundo ay lumabo ito pagkatapos ay lumitaw ang isang martingale na ibon. At parehong komplikadong rune ang lumitaw mula sa ibon. At bigla na lamang, ang dugo ay nanggaling sa ibon at kay Sam sa parehong oras na kumalat sa rune. Pagkatapos ang mga rune ay nagpalitan at nagsama sa katawan ng bawat isa at naglaho. At isang malakas na tunog ang nanggaling sa ibon. CAWWW. Ang lahat ng mga firecrow ay nagpatira pa bilang tanda ng paggalang. Pagkatapos ay tumingin ang ibon kay Sam at muli itong tumilaok. Kokoko? Ngunit narinig ni Sam ang isa pang bagay. Pagbati ang master. Ang tunog na ito ay dumating sa kanyang isipan. Na nagpatigil kay Sam. Kabanata 10. Pagbati ang master. Sa sandaling marinig ang boses na ito sa kanyang ulo. Natigilan si Sam sa pagkabigla. Tumingin siya sa napakalaking ibon sa kanyang harapan. Halos 4 na beses ang laki nito kaysa sa kanya ngayon. Ngunit naramdaman ni Sam na medyo bata pa rin ang ibong ito. Ngunit hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit nakaramdam si Sam ng ganitong pagkabigla. Ang pangunahing dahilan ay ang ibon sa kanyang harapan ay ang legendary three-legged golden sun crow, na nabasa lamang niya sa mga alamat ng kanyang nakaraang mundo.
Nakita niya ang ibong ito sa bestiary, ngunit sinabi nito na ang ibon ay umiiral lamang sa itaas na mga kaharian ng langit. Ngunit nakikita niya ang isa mismo sa kanyang harapan. Nang akmang bubuksan na niya ang kanyang bibig, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa Golden Sun Crow, at pagkatapos ay nabuo sa projection ng isang lalaki na pamilyar kay Sam. Wala siyang iba kundi si Ling Tian. Pagkatapos ay nagsalita si Ling Tian na may ngiti. Binabati kita Sam, hindi mo ako binaygo. Sa katunayan, dumating ka ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kaya, ang Golden Sun Crow, na ito ay ipinadala rito sa iyo. Tanong ni Sam habang sumikat sa kanya ang katotohanan. Oo, isa siya sa mga nakababatang henerasyon mula sa Golden Sun Crow. Pareho siya ng edad sa iyo, sagot ni Ling Tian. Ngunit kung ang aking unang kontrata ay isa sa pinakamalakas na bloodline, saan ako makakakuha ng mga bloodline na kapareho ng antas habang sumusulong ako sa mga antas ng paglilinang sa mortal realm na ito? Tanong ni Sam na may pagkunot ng noo. Hahaha, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon Sam. Ang mortal na mundo kung saan ka nakatira ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang mundong kinabibilangan mo ay isang bumagsak na mundo. Kahit na hindi mo makuha ang mga purong dugong hayop ng langit tulad ng Golden Sun Crow, maaari mo pa ring mahanap ang mga hayop na may kahit isang bakas ng mga bloodline na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay ko sa iyo ang Bloodline Evolution and Refinement Technique. Kung makakahanap ka ng isang hayop na may kahit isang bakas ng bloodline, maaari mong direktang i-activate ang bloodline sa pamamagitan ng paggawa ng ilang pagsisikap, sabi ni Ling Tian. Tumango si Sam sa pag-unawa. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Sabi ni Sam. Sige. Kung nilikha mo ang teknik sa paglilinang na ito na kakaiba, anong uri ng teknik ang nilinang mo at paano mo nilikha ang ganitong uri ng teknik? Dahan daw ang tanong ni Sam. Bahahaha. Sa pagkarinig sa tanong na ito, bumulala si Ling Tian sa isang pagtawa at nagpatuloy. Hindi ko inaasahan na itatanong mo ang tanong na iyon. Kung gusto mo talagang malaman, halika at hanapin ako at manalo sa isang tunggalian sa akin. Pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang gusto mong malaman. Sabi ni Ling Tian. Sa pagkarinig nito, kumunat ang noo ni Sam. Mula sa mga salita ng lalaking ito, tiyak na napakalakas niya. Ang lalaking ito ay tiyak na mula sa mga kaharian ng langit. Ngunit gaano kataas ang dapat niyang maging upang makapagpadala pa ng isang Golden Sun Crow sa mundong ito? Iniisip ko kung ilang taon ang aabutin bago ako makarating doon. Isip ni Sam. Sa sandaling iyon, dumating ang boses ni Ling Tian. Wala akong maraming oras upang makipag-chat sa iyo. Sinabi ko na sa iyo na bibigyan kita ng regalo kung pumasa ka sa pagsubok ngayon na pumasa ka sa pagsubok tanggapin ang regalo. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, isang transparent na asul na hiyas na spherical ang hugis ang lumipad mula sa lava pool at lumutang sa harap ni Sam. Dahan daw ang iniunat ni Sam ang kanyang kamay at lumapag ito roon. Sa pagtingin dito, nakaramdam si Sam ng pagkalito, pagkatapos ay dumating ang boses ni Ling Tian. Ikalat mo ang iyong espiritual na pakiramdam dito. Ginawa ni Sam ang sinabi sa kanya. Pagkatapos ay biglang pumasok si Sam sa ibang mundo. Tumingin siya sa paligid ng may pagkamangha. Ang mundo sa paligid ay ganap na laban sa lahat ng agham na natutunan niya sa kanyang nakaraang mundo. Ang mundo ay nahahati sa 4 na quadrant. Ang isa ay tulad ng isang bulkan-ikong masa ng lupa, ang isa ay tulad ng isang polar na rehiyon, ang isa ay tulad ng isang bukid ng tagsibol at ang huli ay tulad ng isang disyerto. Bukod doon, ang bukid ng tagsibol ay may iba't ibang bundok kung saan umuungal ang mga ulap at mayroong isang malaking lawa sa punto kung saan nagtatagpo ang lahat ng 4 na quadrant. Sa pagitan ng lawa ay mayroong isang masa ng lupa at sa ibabaw ng lupa na iyon ay mayroong isang malaking pabilog na tore. Naramdaman ni Sam na nananaginip siya nang makita niya ito. Gusto mo ba? Biglang lumitaw ang projection ni Ling Tian sa tabi. Halos tumalon si Sam mula sa kanyang balat ngunit tumango siya at sinabi pagkatapos ng sandali ng pagkabigla. Dahan-dahan silang lumutang patungo sa tore sa gitna ng lawa. Nang lumapag sila sa harap ng pasukan ng tore, sinenyasan ni Ling Tian si Sam na buksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto, isang maringal na eksena ang pumasok sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay nagsalita si Ling Tian. Ang miniature world na ito ay isang divine dimension na pinino ko mismo. Ang tore na ito ay aking likha rin na ipinapakita ko sa iyo. Ang unang palapag ng tore kung saan tayo naruroon ngayon ay isang silid-aklatan. Huminto si Ling Tian at tumingin si Sam sa paligid. Mayroong ilang mga kahoy na stand sa silid tulad ng isang silid-aklatan. Ngunit ang mga stand ay hindi puno ng mga libro, sa halip ay puno sila ng maraming wisps ng liwanag. Ang mga wisps na iyon ay tinatawag ding Divine Will. Ito ang lahat ng data na nakolekta ko mula sa iba't ibang tao at ang ilan ay aking sariling likha.
Ang ilan sa mga ito ay mga teknik sa paglilinang, ang ilan sa mga ito ay mga pananaw sa labanan at sining, ang ilan sa mga ito ay mga martial technique, ang ilan sa mga ito ay mga auxiliary profession tulad ng inscription arts, formations, weapon making, at iba pa. Ang espesyalidad ng palapag na ito ay maaari kang magbasa dito hanggat gusto mo dahil ang daloy ng oras ay 10 beses na mas mabagal kaysa sa labas na palapag. Ngunit hindi ka makapaglinang dito. Maaari ka lamang magbasa at makakuha ng mga pananaw. Pagkatapos ay pumunta tayo sa ikalawang palapag. Mabilis na sabi ni Ling Tian nang hindi binibigyan si Sam ng anumang oras upang magpatuloy. Bigla silang lumitaw sa ikalawang palapag. Bago pa man matuno ni Sam ang impormasyon mula sa unang palapag, natigilan na naman siya. Ang ikalawang palapag ay isang malaking puting espasyo. Nagsalita si Ling Tian mula sa tabi niya. Ang palapag na ito ay isang illusory space. Ang palapag na ito ay mayroon ding daloy ng oras na pareho sa unang palapag. Ngunit ang pagkakaiba ay maaari mong gayahin ang anumang uri ng sitwasyon dito. Isipin mo lang at mauunawaan mo. Pagkatapos ay naisip ni Sam ang lab mula sa kanyang nakaraang mundo at biglang lumitaw ang lab sa kanyang harapan pagkatapos ay naisip niya ang laban na naganap bago siya namatay. Pagkatapos ay naglaro ang laban tulad ng isang video sa kanyang harapan. Habang namamangha si Sam sa eksena, biglang nagsalita si Ling Tian. Talagang mayroon kang magandang pakiramdam sa labanan. Lumabas si Sam sa kanyang pagkatulog. Pagkatapos ay naglaho ang eksena. Nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan. Okay kung gayon, ang natitirang 5 palapag ay nakablock sa ngayon. Maaari mo silang buksan kung matugunan mo ang ilang partikular na kondisyon. Lumabas na tayo. Ling Tian at agad silang lumitaw sa labas ng pinto ng tore. Ang lupa sa paligid mo ay imbakan para sa iyong mga hayop. Dahil nililinang mo ang Myriad Beast Bloodline Technique, at naabot na ang yugto ng Acolyte, maaari mo nang paamuin ang mga hayop. Ngunit tandaan na dapat kang palaging gumawa ng kontrata bilang pantay para sa mga hayop na pipiliin mo para sa iyong paglilinang. Sa wakas, ang lupa sa paligid mo ay isang hardin ng damo. Dahil sa iba't ibang kondisyon na ito, maaari mong linangin ang halos anumang uri ng damo at mayroon din silang parehong 10 beses. Ngunit sa pagkakataong ito mas mabilis ito. Hindi lamang maaari mong linangin ang mga damo kundi pati na rin maaari mong itaas ang mga hayop dito sa espasyong ito. Ngunit ang mga hayop ay walang anumang epekto ng daloy ng oras. Kung papasok ka sa dimensyon na ito, babagsak ang kristal at magiging mahina ka. Kaya, mag-ingat ka doon. Nang matapos si Ling Tian hanggang sa puntong ito, lumabo ang kanyang projection at halos hindi na nakikita. Tila wala na talaga akong oras na natitira. Mag-ingat Sam, hihintayin kita. Sandali, marami pa rin akong tanong, gusto kong itanong, sigaw ni Sam. Huwag kang mag-alala Sam. Magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Ngunit mayroon akong panghuling payo para sa iyo. Huwag kang mag-isa. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga tao. Ngunit humanap ka ng ilang tunay na kaibigan at umunlad kasama sila. Kung walang nakapaligid upang ibahagi ang kagalakan at kalungkutan, ang paglalakbay ay magiging nakakabagot at hindi kumpleto. Nang matapos siya, naglaho ang projection ni Ling Tian. Nanatili si Sam sa katahimikan at pagkatapos ng ilang sandali ay ginusto niyang lumabas ng dimensyon. Pagkatapos ay lumitaw siya sa harap ng Golden Sun Crow. Pareho silang nanatili sa katahimikan. Tahimik na sinuri ni Sam ang ibon. Ito ay maringal na ibon. Ang mga balahibo nito ay parang gininto ang apoy na mukhang napaka-eringal at maliwanag na may kinang. Ang 3 kuko nito ay matalas at malaki na maaaring punitin ang anumang bagay. Hello. Sa wakas ay sinabi ni Sam upang basagin ang atmosfera. Hello, young master. Ako ang prinsipe ng tribo ng Golden Sun Crow, sagot ng ibon. Prinsipe ng tribo? Tanong ni Sam sa pagtataka. Oo. Pumunta ako sa mundong ito sa pagsasaayos ni Master Ling Tian, sagot ng uwak. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Sam. Yanwo. Tawagin mo na lang akong Sam. Dahil ang ating kontrata ay batay sa pantay-pantay, hindi na kailangan ng gayong mga pagpaparangal at magsasama tayo ng mahabang panahon, sagot ni Sam. Salamat, Sam. Sa pamamagitan ng paraan, binabati kita sa pagiging isang acolyte. May regalo si Master Ling Tian para sa iyo, sabi ni Yanwo at ipinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at sinipsip ang lahat ng lava sa loob ng pool. Mayroong maraming mga espiritual na bato sa ilalim ng malawak na pool. Habang pinapanood ni Sam ang mga bato, kumislap ang kanyang mga mata. Dahil ang mga bato ay hindi puti ang kulay tulad ng mga normal na bato ng espiritu sa halip, sila ay pula ang kulay. Sila ay Fire Elemental Spirit Stones. Ang mga batong espiritu na ito ay napakahalaga dahil maaari nilang dagdagan ang bilis ng paglilinang ng maraming beses.
Ang halaga ng merkado para sa mga batong ito ay napakataas. Ang isang elemental stone ay pareho sa 5 normal na bato. Maaari pang ang tumaas depende sa lokasyon. At ang pool na nakikita ni Sam ay hindi bababa sa libo-libo sa kanila. Ibinaling ni Sam ang kanyang tingin patungo kay Yanwo at dahan-daang nagtanong. Ilan sila? Hindi naman sila ganoon karami. Sila ay nasa paligid lamang ng 10,000 bato, sagot ni Yanwo. Hindi makita ni Sam mula sa kanyang mukha o mula sa pagtilaok ni Yanwo. Ngunit nararamdaman niya na nakangiti si Yanwo. Habang nasa kanyang pagkabigla pa rin si Sam. Muling nagsalita si Yanwo. Sam, ito ang regalo mula sa aking tribo ng Golden Sun Crow. At ipinagaspas ni Yanwo ang mga pakpak nito. Pagkatapos ng isang maliit na bug zone ng napakainit na hangin, lumipad ang daan-daang itim na balahibo at lumapag sa harap ni Sam. Sinalo ni Sam ang isa sa kanila at sinuri ang mga ito na may naguguluhang ekspresyon. Sa pagkakita nito, naglabas si Yanwo ng masayang pagtilaok. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na may ngiti at sinabi. Ipasok mo ang iyong espiritual na enerhiya sa kanila. Ginawa ni Sam ang sinabi sa kanya at ang balahibo ay naging maliwanag at gininto ang kulay pagkatapos ay nagpatuloy si Yanwo. Ito ang mga balahibo ng mga matatanda at kasalukuyang hari ng aking tribo. Ang mga balahibo na ito ay may mataas na pagtitiis at maaaring gamitin para sa pag-atake at pagtatanggol kung gagamitin ng maayos. Dahil mayroon kang Golden Sun Crow bloodline mula sa aming kontrata, maaari mo ring gamitin ang mga ito at napakatugma mo rin sa kanila. Nagulat na naman si Sam. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya ng diretso kay Yanwo at sinabi. Salamat. Nakaramdam si Sam ng tunay na pasasalamat dahil ang mga ito ay talagang mahahalagang kayamanan para sa sinuman at mas mahalaga pa para sa mga Golden Crow mismo. Kahit na alam niya na karamihan dito ay dahil kay Ling Tian. Nakaramdam pa rin siya ng pasasalamat. Okay Yanwo, sa tingin ko sapat na sa iyo ang lugar na ito. Kaya, lumabas na tayo. Mula ngayon tayo ay mga kasosyo. Abutin natin ang tuktok ng mundo, sabi ni Sam na may bihirang ngiti sa kanyang mukha. Nang akmang magsasalita na siya, nakita niya ang mga balahibo at ang mga bato ng espiritu at nakaramdam ng problema. Paano ko dadalhin ang mga ito palabas ng lugar na ito? Isip ni Sam. Sa pakiramdam ng problema ni Sam, nagsalita si Yanwo. Ang dimensyon ay maaaring gamitin para sa imbakan. Mayroong bus N sa ilalim ng tore na maaaring mag-imbak ng anumang bagay. Talagang makakalimutin ng lalaking iyon na si Ling Tian, bulong ni Sam habang ikinaway niya ang kamay kung saan hawak niya ang kristal at sinabi. Habang ikinaway niya ang kristal, naglaho ang lahat ng mga bato ng espiritu at ang mga balahibo. Halika bibigyan kita ng sakay, sabi ni Yanwo habang yumuko siya. Upang makasakay si Sam. Umakyat si Sam at tumayo roon. Pagkatapos ay tumilaok ng malakas si Yanwo habang lumipad siya palabas ng bulkan at diretso sa himpapawid. Oras na para lumubog ang araw. Pagkatapos ay biglang nagbago si Yanwo sa isang malaking raven mula sa kanyang Sun Crow form at lumipad pababa patungo sa pasukan ng kagubatan. Karaniwan, sa oras na ito walang sino man ang mangangahas na manatili sa kakahuyan. Kaya, walang nakakita sa kanilang pagdating. Nang lumapag si Yanwo, tumalon si Sam sa lupa at si Yanwo ay naging laki ng isang normal na uwak at lumapag sa balikat ni Sam. Pagkatapos ay naglakad si Sam patungo sa kanyang bahay kasama si Yanwo na may ngiti sa kanyang mukha. Siya ay labis na nasa sabik at umaasa para sa hinaharap. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kaligayahan mula nang dumating siya sa mundong ito.